What is this, miss? Kunot noong tanong ng pasaherong katabi ni Mariam sa eroplano. Sir, bangus with rice, fruit salad at muffin po. Nakangiting tugon ng flight attendant sa lalaki. Lalo namang nagsalubong ang mga kilay nito. I know, miss. Ang ibig mong sabihin, wala na ba kayong ibang pagkain na pwedeng iserve sa akin? At saka wala ba kayong ibang brand ng wine? You chose fish, right, sir? Kung ayaw niyo po nitong pagkain, pwede ko pong palitan ng pork, barbecue, or chicken. About the wine, sir, pasensya na po kasi ito lang pong available for the economy class seat. Magalang na paliwanag ng flight attendant. Fine. Give me that pork barbecue. Okay, sir. Papalitan ko po ang pagkain niyo. How about you, ma'am? May kailangan pa po ba kayo? Baling nito kay Mariam. Wala na, miss. Thank you. Nginitian niya ito. Enjoy your meal, ma'am. Babalikan ko po kayo, sir. Yumuko ang flight attendant sa lalaking katabi niya bago ito umalis. Very poor service. Reklamo ng lalaki. Bumuntong hininga na lang si Mariam bago sinimulan ng pagkain. Kanina pa pinipigilan ng dalaga na mag-react o sumimangot sa karereklamo ng katabi. 9 hours ang biyahe nila papuntang Sydney, Australia. Kaya gusto niyang matulog muna sana. Ngunit imposible yata yung mangyari dahil sa likod ng katabi niya. Si Mariam Salvacion ay nagtatrabaho bilang isang analyst sa Bermuda's Logistic Company. Sa edad na 35 years old ay single pa rin siya, kaya naman malaya niyang nagagawa ang pagta-travel. Nalibot na niya ang magagandang mga tourist spots sa Pilipinas, kaya sa ibang bansa naman siya pumupunta kapag bakasyon niya sa trabaho. How can I sleep with this narrow space? Reklamo ng lalaking kanina pa hindi mapakali sa upuan nito. Marahas na bumuga ng hangin si Mariam. Hindi na sana niya papansinin ang katabi, subalit hindi talaga siya makatulog sa likot at ingay nito. Excuse me, mister. Aware ka naman siguro na may katabi ka, no? At saka, bakit ka nasa economic class seat kung ayaw mo pala ng masikip, ordinaryong pagkain, wine at ordinaryong serbisyo? Sana sa business class ka nagpabook. Tuloy-tuloy na talak niya rito dahil sa kanina pa pinipigil na inis. I'm sorry, miss. Hindi ko naman kasi akalain na ganito pala sa economy. Pasensya na, okay? Ngayon alam mo na, kaya magpatulog ka please lang. O di kaya magpalipat ka sa business class. Baka sakaling may bakante ron, para wala kang maaabalang ibang tao rito. Pagkasabi noon ay nagsuot siya ng headset at takip sa mata para matulog. Sana kanina ko pa ginawa yun kung pwede lang. Naulinigan pa niyang sambit ng katabi, pero hindi na lang yun pinansin ni Mariam. Mukhang napilitan na rin ng lalaki na manahimik, kaya nakatulog na rin siya sa wakas. Nagising siya makalipas ang ilang oras dahil may naramdaman siyang may mabigat na nakadagan sa balikat niya. God, kaya naman pala nangangali ang pakiramdam ko. Ginawa pala akong una ng reklamador na to. Pero in fairness, may itsura siya. Maarte nga lang, kalalaking tao. Bulong niya sa isip. Excuse me, mister? Bahagya niyang ginalaw ang balikat. Tanging tugon nito. Umirap si Mariam. Mister, medyo mabigat ang ulo mo, kaya pwede bang pakialis ang balikat ko? Mumukat-mukat naman itong napabalikwas. Pasensya na. Hindi ko na malayan. Nakatulog pala ako. Anito at nag-inat pa. Inayos na lang ni Mariam ang sarili, saka tumayo para magpunta sa restroom. Saktong pagkabalik niya ay nagsiserve na ng pagkain ang flight attendant sa kanila. Hindi ka ba magrereklamo? Tanong niya sa katabi pagkaalis ng flight attendant. As if I have a choice. Mabuti naman. Prenteng sumandal siya sa upuan at gaya ng lalaki ay kumain na rin ito ng sandwich. Hanggang sa makarating sila sa Sydney, Australia, ay hindi na muling nagsalita ang lalaki. Sydney, here I come. Sambit ni Mariam sa sarili nang lumapag na ang eroplano sa runway. Pagkatapos kunin ang mga bagahe at maklear sa airport, ay inabangan niya ang taksing ibinuk at maghahatid sa kanya sa hotel. Pero napahinto siya sa akmang pagsakay sa taxi at lumingon sa paligid. Sandali, bakit pakiramdam ko kanina pa may sumusunod sa akin? Napailing siya. Wala naman. Maybe I'm just being paranoid. Pagkasabi niyon ay tuluyan na siyang sumakay. Pagdating sa hotel ay madali siyang bumaba. Napatingin pa siya sa kasunod na taxi na huminto rin, pero wala namang bumababa mula sa loob. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy sa pagpasok sa lobby. Pero muli siyang napahinto nang maramdamang may sumusunod talaga sa kanya. Ikaw? Bulalas niya nang makita kung sino ang lalaki na kasunod sa likuran niya.
Sinusundan mo ba ako? Stalker ka ba? Aminin mo, kanina ka pa nakasunod ano? Excuse me? Ako, stalker? Oo, pakiramdam ko kasi kanina pa may sumusunod sa akin sa airport pa lang eh. Nakapamewang na hinarap niya ito. Well, it's true na sinusundan kita kanina pa. Pero hindi ako stalker. Eh anong tawag mo sa ginagawa mo? At saka, bakit mo ako sinusundan lalaki? Because I have a favor to ask. Favor? Yeah. By the way, let me introduce myself first. I'm Alon Tanseco. How about you, miss? Tiningnan ni Mariam ang kamay na inilahad nito sa kanya. Fine. I'm Mariam Salvacion. Pakilala niya sa sarili, pero hindi niya tinanggap ang pakikipagkamay ng lalaki. Anong kailangan mo sa akin? Paano ko ba sasabihin? Nakakahiya man pero wala na akong choice. Diretsuhin mo na nga ako. Ang dami mo pang paligoy eh. Okay, sige. Can you lend me some money? O baka pwedeng makishare ako sa kwarto mo dito sa hotel. Sige na, total magkababayan naman tayo. Alanganing tugon nito na ikinanganga ni Mariam. Bakit ko naman yung gagawin? Ni hindi nga kita kilala tapos makikishare ka sa hotel room ko? At ang lakas ng loob mong mangutang porkit kababayan mo ko? Huwag ka mag-alala, wala akong gagawing masama sa'yo. Babayaran din kita pagbalik ko na sa Pinas. Wala kasi akong cash na nadala eh. Sige na, Mariam. Di naman kita tatakasan kahit patumuan mo pa. Nako. Style mo bulok. Talagang dala mo pa sa ibang bansa yung pambansa pangako na yan ng mga mangungutang Totoo yun. Babayaran talaga kita. Kahit triple pa ang balik. Promise. Sinipat ni Mariam ang mukha ng lalaki. Mukha namang sincere ito at sa taglay nitong kagwapuhan at pananamit, mukha naman itong mayaman. Teka nga, at paano ka naman nakarating dito sa Sydney na walang pera? My secretary booked the ticket for me. Wala akong dalang cash. Kasi hindi ko naman nakalain na ipapa-freeze ni mami ang mga cards ko. Even may bank account habang nasa aeroplano ako. Ganon? Ano ka, teenager? It's a long story, okay? So please help me. Pangako babayaran kita. Kung ayaw mo ako makasama sa kwarto mo, pahiramin mo na lang ako ng pambayad ng sarili kong kwarto. Nakikiusap nitong wika habang magkalapat ang mga palad sa harapan. Ha? Seriously? Pasensya na pero hindi ako mayaman. Wala akong ekstrang pera. Nakaplano tong bakasyon ko, kaya sapat lang ang perang meron ako para sa travel expenses ko. E di share na lang tayo sa kwarto mo. Babayaran na lang kita sa magiging extra charge kapag nakauwi na ako sa Pilipinas o kapag nakonta ko ng kaibigan ko. Please, Mariam. This is a foreign country. Wala akong kilala dito. Wala akong ibang mahihingan ng tulong. Makakaya mo bang pabayaan ang kababayan mo? Sige na, please. Apat nangonsensya ka pa nga no? Ikaw lang kasi ang alam ko mahihingan ng tulong. Ikaw lang ang Pinoy na nakilala ko. Pangako babayaran kita. Napapaisip na napatitig si Mariam dito. Tinitimbang niya kung pagkakatiwalaan at tutulungan ba ang lalaki o pababayaan. Look, trust me. Wala akong gagawing masama sa iyo, Mariam. Kailangan ko lang ng matutulugan pansamantala. Habang hindi pa ako nakakahingi ng tulong sa mga kaibigan ko. Kung gusto mo, ibibigay ko sa iyo ang passport ko saka lahat ng ID ko at information para mabilis mo ako mahanap sa Pilipinas. Sandaling natahimik si Mariam. Fine. Baka sabihin mo pa na wala akong kwentang kababayan eh. Nakita niyang nagliwanag ang mukha nito. God, thank you, Mariam. You're my angel. Are you going to share your room with me? Oo, pero siguraduhin mo lang na wala kang masamang binabalak ha. Binabalaan kita. Marunong ako ng self-defense. Don't worry, I'll behave. Tulungan na lang kitang magbitbit ng mga maleta mo. Thanks but no thanks. I can manage. Pagkasabi nun ay tinalikuran niya si Alon. Strong independent woman, ha? Nakangising komento nito saka ito sumunod kay Mariam. Pagkatapos mag-check-in at i-inform sa reception na magkakaroon siya ng +1, nagpunta na silang dalaw sa kwarto na pinabook niya. Sa wakas, makakapagpahinga na rin ng maayos. Sabit ni Alon sabay higa pabagsak sa kama. Napanganga si Mariam sa ginawa nito. Excuse me, baka nakakalimutan mo na kwarto ko to. Pumayag ako magstay ka dito pero hindi ibig sabihin nun pwede mong angkinin to. Doon ka sa couch. Namaywang siya sa harapan nito. I'm sorry, nakirid away lang ako nang makita ko ang kama. Tumayo na ito pero nakatingin pa rin doon.
Hindi pa tayo pwedeng mag-share dito. Total, malaki naman to. Ha? Hoy, hindi ako tulad ng ibang babae na papayag na makatabi ang lalaking ni hindi ko kilala, no? It's not what you think, okay? Matutulog lang naman tayo. Unless may gusto ko pang ibang gawin. At saka nagpakilala na ako sa'yo, di ba? Kaya kilala na natin ang isa't isa. Still, estranghero ka pa rin. Kaya dun ka matulog sa couch. Malaki naman yan, kaya wag ka ng choosy. Unless gusto mong matulog sa kalsada. Take it or leave it. Fine, dito na ako sa couch. Pero pag nagbago ang isip mo, hindi ako tatanggi. Pagod na pagod pa naman tayo sa mahabang biyahe. Ako muna ang maliligo. Ipapaalala ko lang sa'yo, Alon, na marunong ako ng self-defense. Wag na wag ka magkakamali. As if namang type kita. Bulong nito. Anong sinabi mo? Wala. Sige na, maligo ka na, madam. Salamat ulit sa pagtulong mo sa akin. Iningusan niya ito saka siya nagpunta sa bathroom ng hotel room, bitbit ang mga damit na kinuha niya sa maleta habang kausap ang lalaki. Habang nasa ilalim ng shower, napaisip si Marian kung tama ba ang ginawa niyang pagtulong sa lalaki. Subalit huli na naman para magsisi. Natulungan na niya ito kaya bahala na lang si Batman. Tinapos niya ang paliligo at lumabas ng banyo. Pero napahinto siya sa paghakbang nang marinig na may kausap sa cellphone si Alon. What? Hindi niyo ako tutulungan? Anong klaseng mga kaibigan kayo? Dinig niyang anito sa kausap sa phone. I can't believe this. Sermonan ba ako? Hindi yan ang kailangan ko ngayon, bro. Tulong ang kailangan ko. Pagpapatuloy nito. No way, bro. Wala pa sa plano ko yan. And I won't let them control me. Hindi ko pa kakasalan ng babaeng gusto nilang mapangasawa ko. Hindi ako babalik dyan sa Pilipinas. Hey, Wilfred! Wilfred! Pasigaw na nitong sabi sa kausap na nawala na ata sa kabilang linya. Bakit ba ako sa kanya humingi ng tulong? Nasermonan patuloy ako ni Mr. Perfect. Naiiling na palatak nito habang nakatingin sa screen ng cellphone. Bakit kasi ngayon pa nagpakasal at nag-honeymoon si Sander? Hindi ko tuloy siya mahihingan ng tulong. Tumikim si Marian. Ha? Kanina ka pa dyan? Tanong ni Alon nang bumaling sa kanya. Hindi naman. Kailalabas ko lang na banyo. Alanganin ang ngiting tugon ni Mariam dito. Sigurado ka? Anong akala mo sa akin, Marites? Marites? Ano yun? Hindi mo alam kung ano ang Marites? Chismosa. Really? Oo, hindi ako chismosa. Kaya wag mo kang pagbintangan na nakikinig sa inyo ng sino mang ka-video call mo, okay? Fine. Pero tumakas ka talaga sa kasal mo? Runaway groom ka pala? Akala ko ba hindi ka nakinig at hindi ka Marites? Hindi nga. Hindi ako chismosa. Curious lang. Saka sinang hindi makakadinig sa'yo ang lakas ng boses mo. Gusto mo na nga atang sapakin ng kausap mo eh. So, narinig mo ang usapan namin? Oo na nga. Maliligo ka ba? Maligo ka na. At siguraduhin mo na dala mo ang mga damit mo sa loob ng banyo ha. Ayoko makakita ng lalaki na kaboreless. Naiintindihan mo? Pag-iiba niya sa usapan. Ngumisi ito. Talaga? Ayaw mong makakita ng lalaking nakahubad? Sayang naman. Pagkakataon mo na sanang makakita ng perfect toned body, Mariam. Che, sa'yo na yung perfect toned body mo, no? Tinalikuran niya ito. Pakiramdam niya kasi ay pulang-pula ang mukha niya. Sigurado ka? Ayaw mo talagang makita? Hirit pa ni Alon habang kumukuha ng pamalit na damit sa traveling bag nito. Gusto mo bang matulog talaga sa kalsada? Binigyan niya ito ng nakakainis na ngiti. Sabi ko nga ayaw mo eh. Sayang lang naman kasi ang privilege na binigay ko sa'yo. Hirit pa nito bago pumasok ng banyo. Ha? Conceited much? Kaloka. Sana talaga tamang ginawa kong pagtulong sa kanya. Umiling na binuksan niya ang maleta para mag-ayos ng gamit. Bukas pa ang simula ng itinerary ni Mariam, kaya nagpa siyang magstay na lang muna sa hotel. Pagtitiisan na lang muna niyang makasama si Alon na pagkalipas ng ilang minuto ay lumabas na ng banyo. Ang bango-bango nito at lalong gumwapo sa basa nitong buhok at suot na plain white shirt at kulay gray na china short. Wala kang planong lumabas ngayong gabi? Tanong ni Alon kay Mariam. Nakaupo ito sa couch habang nasa kama naman si Mariam. Wala, bukas pa ang simula ng itinerary ko. Bakit? May bala ka bang magdala ng babae dito sa kwarto? Of course not. How can I do that? Wala nga akong pambayad ng sariling kwarto ko. At saka, bakit pa? Bigla siyang napabangon mula sa pagkakasandal sa headboard ng kama. Hoy,
Anong iniisip mo, ha? Sinasabi ko sa'yo, Alon, hindi ako tulad ng ibang babae, ha? Wala naman akong sinabi unless may nai-imagine kang gawin with me. Nakangising Anito. Ang kapal mo, Wag na wag ka lang talagang magkakamali kung ayaw mong samain ka sa akin. Biro lang, masyado ka namang kabado. Wala akong gagawin. Maliban na lang kung ikaw ang mag-initiate. Tumigil ka nga. Nakikitulog ka na nga lang dito, ganyan ka pa. Patutulugin talaga kita sa kalsada Nakakaloka ka. Naieskandalong tinalikuran niya ito. Ayoko matulog sa kalsada kaya mananahimik na ako. Hindi na kita bibiruin. Dapat lang. Ngunit nilingon muli ni Mariam si Alon nang may maalala. Sandali, bakit ka nga pala tumakas sa kasal mo? At saka, paano kung hindi ka tulungan ng mga kaibigan mo? Curious ka? Oo, saka para may mapag-usapan naman tayo. Alangan namang magpakiramdaman lang tayo dito. Para din kahit pa paano may alam ako sa lalaking pinatuloy ko sa hotel room ko. Huwag kang mag-alala, hindi ako masamang tao, Mariam. Thankful nga ako sa iyo About sa tanong mo, ayoko lang talaga sa babaeng gusto ng parents ko na mapangasawa ko. Kaya tumakas ako sa araw ng kasal namin nang walang dala kundi itong traveling bag ko at passport. Saka mga kailangan sa pag-travel. Hindi ko naman alam na i-freeze agad nila ang mga accounts ko. Saka sa pagmamadali ko na makalayo sa kanila, hindi na ako nakapag-withdraw man lang ng pera sa NAIA. Naintriga si Mariam sa istorya ng buhay ni Alon, kaya napaupo siya ng ayos sa kama. Ang tanda mo na pinipilit ka pa ng mga magulang mo? At saka bakit gustong-gusto ka nilang mag-asawa? Dahil ba sa negosyo o dahil pasaway ka? Kaya gusto ka nilang mawala sa poder nila? It seems that you're judging me But I'm going to answer that. Parehong tama. Una, para sa negosyo. Pangalawa, para kasi sa kanila pasaway ako. Kaya gusto na nila akong mag-asawa para yung mapapangasawa ko na raw ang mamamroblema sa akin. Baka sakaling mapatinuraw ako. Saka only son ako kaya gusto na rin nilang magkaapo. See? Tama ang hula ko. Uso pa rin pala sa inyong mayayaman ng arranged marriage, no? Pero kahit hindi ako mayaman, medyo relate ako. Saglit siyang napahinto at napaisip kung mag-share din sa lalaking ngayon lang niya nakilala. Come on, Mariam. Ituloy mo na yan. Unfair naman kung ako lang ang magkukwento, di ba? Sige na nga. Gusto na rin ng parents ko na mag-asawa ako kasi hindi na raw ako bumabata. As if ma-expire ang matres ko. Well, I heard na na-expire naman talaga ang matres ng mga babae. Kaya dapat mag-anak na kayo bago pa kayo mag-menopause, hindi ba? Grabe naman sa menopause. 35 years old pa lang naman ako. Pero totoo naman, hindi na ako bumabata. Marahas siyang napabuga ng hangin. Good night na nga, inaantok na ako. Huwag kang gagawa ng kalokohan kapag nakatulog na ako Subukan mo lang talaga. Hahanapin kita kahit saan ka pa magtago, Alon. Natawa ito sa sinabi niya. Don't worry, I'll behave at dito lang ako. Good. Nahiga na si Mariam patalikod dito, hanggang hindi na niya namalayan na nakatulog na siya. Kinabukasan, nagising siya sa mabangong amoy ng kape. Gising ka na, breakfast tayo. Bungad sa kanya nang nakangiting si Alon. Nakadekwatro pa ito sa couch habang nagkakape. Umorder ka ng almusal? Yeah, gutom na kasi ako Bakit ka umorder? Sa buffet ko balak mag-almusal. Kasama yun sa binayaran dito. Napabangon siya nang wala sa oras. Ayoko kasi bumaba para mag-almusal sa buffet Kain na. Umorder na rin ako ng para sa'yo. So, may additional charge din to? Yes, kasi may in-order ako na hindi kasali sa complimentary breakfast Alanganin ang ngiting nito. Mukhang hindi talaga magandang ideya na pinastay kita sa hotel room ko. Sinabi ko nang budgeted sa trip na to ang pera ko. May pag-order ka pa riyan. Feeling mo yata mayaman ka pa rin Sorry na. Isama mo na lang sa utang ko. Babayaran nga kita pag mayaman na ulit ako. Yan ay kung tatanggapin ka pa ng magulang mo. Pasaway ka nga, di ba? Laglag ang balikat na tinalikuran niya ito. Teka, saan ka pupunta? Sa banyo maghihilamos. Alright, bilisan mo Baka lumumig ang kape mo. Pahabol nito. Hindi na ito sinagot ni Mariam. Pagkatapos niyang mag-freshen up ay sinaluhan niya si Alon sa almusal. Kahit masama ang loob niya sa posibleng madagdag na gastos. Saan mo balak pumunta ngayong araw, Mariam? Tanong nito habang pinapanood siyang mag-ayos ng gamit na dadalhin. Huwag mo sabihin balak mo sumama. Pwede ba? Ngiting-ngiti na tanong ulit nito. Hindi, baka maubos ang savings ko kakaabono sa panggastos mo, no? Babayaran naman kita. I have money nga kasi.
Naka-freeze lang ngayon ang accounts ko. At saka kinukonta ko na rin ang isang kaibigan ko. Ipapaalala ko lang sa'yo ha. Hindi ako mayaman, Alon. Limited ang pera ko, hindi to gaya ng sa mayayaman na parang bukal. Pinag-ipunan ko lang ang pagta-travel ko at 1 taon yun bago mabuo. Promise, hindi kita pagkagastusin. Sayang naman kasi kung mabubulok lang ako dito sa hotel room. Total, nandito na rin ako sa Sydney. Might as well enjoy it, right? Naiikot niya pa itaas sa mga mata. Paano mo yun gagawin wala kang ang pera? Kaya nga ikaw muna bahala sa akin eh. Sabay ngiti nito sa kanya. Kainis, hindi talaga ito magandang ideya eh. Reklamo niya bago ituloy ang paghahanda para sa day 1 ng itinerary niya. No choice na siya, kaya isinama na niya si Alon sa pamamasyal niya. Hindi kasi ito tumitigil sa pangungulit, daig pa ang bata. Nagtaksi sila papunta sa Circular Quay. Excited ako makita ang Sydney Opera House at Sydney Harbour Bridge. Teka, kailangan kong i-check ang camera ko. Ani Mariam. First time mo ba dito sa Sydney? Tanong sa kanya ni Alon. Oo, kaya pinag-ipunan ko talaga ang bakasyon na to. Kahit papaano ay komportable na siya sa Minata. I see. I've been here several times. Talaga? Di pwede pala kitang maging tour guide. Well, depende sa ibabayan mo. Nawala ang ngiti niya sa sinabi nito. Kung palayasin kaya kita sa hotel room ko at sipain kita palabas ng taxi, hindi mo ba alam kung magkano nang nagastos ko sa'yo, ha? Biro lang, sineryoso mo naman. Actually, pwede mo pa nga ako maging photographer eh. Good idea. May tour guide na ako, may photographer pa. Buti naman may mapapala rin ako sa'yo. Akala ko buong bakasyon mong pasasakitin ang ulo ko. Oh, quits na tayo. Wala na akong utang sa'yo. Ano? Kung kutusan kaya kita riyan, babayaran mo ako ng pera, hindi serbisyo. Kung tutuusin, hindi ko naman kailangan ng tour guide at photographer, no? Sanay ako mag-travel mag-isa. Napakamot na lang sa ulo ang lalaki at napangiti. Nang marating nila ang Circular Quay ay sumakay sila ng ferry papunta sa Taronga Zoo. Wow, perfect view! Manghang sambit ni Mariam nang makita ang Sydney Opera House at Harbour Bridge mula sa ferry na sinasakyan nila. Gusto mong kuhanan kita ng litrato, Mariam? Yes, please. Basta walang bayad, ah. Excited na inabot niya dito ang DSLR camera. Okay, dun ka banda tumayo para kitang-kita ang Harbour Bridge. Sige, ayusin mo ah. Gandahan mo ang kuha. Yes po, ma'am. Ready? Agad naman siyang pinitsura ng lalaki. Isa pa, Mariam. Mag-pose ka pa. I guess your angle is here. Lumapit ito sa kanya para baguhin ang posisyon niya. Ganito? Kahit naiilang ay sinunod niya si Alon. Yes, very good. Smile naturally. Anito sabay kuha sa kanya ng larawan. Doon naman tayo sa kabila, para yung opera house naman ang background mo. Sige. Matapos ng ilan pang kuha ng litrato ay in-enjoy naman nila ang view. In fairness, okay itong mga kuha mo sa akin ha. Photographer ka din ba, Alon? Tanong ni Mariam habang tinitingnan ng mga picture niya. Thank you. Hobby ko ang photography. Hindi ko lang nadala ang camera ko ngayon. Kasi nga, biglaan lang naman tong punta ko ng Australia. In fairness din, photogenic ka. Pakiramdam niya ay namula ang mukha niya sa papuri nito. Salamat. Malapit na ba tayo? Pag-iiba niya sa usapan. Yeah, 30 minutes lang ang biyahe papunta sa Taronga Zoo. Bakit nga pala yun ang nauna mong naisip na puntahan? Wala lang. Sabi din kasi nila na mas maganda raw magpunta ng umaga doon para walang masyadong tao. Tamang-tama lang kasi sa The Rocks na tayo mag-lunch. May point ka naman. Mas may enjoy mo ang zoo. Tipid nang initian niya ito. Nang marating nila ang Taronga Zoo, inalalayan siya ni Alon pababa ng ferry. What? Kinilig ka ba? Ang gentleman ko, no? Hirit nito nang mapansing natigilan siya. Okay na sana humirit ka pa. Naiiling na binawi niya ang kamay dito. Pagkatapos bumili ng tiket, inumpisahan na nilang i-explore ang Taronga Zoo. Nang matapos nilang libutin ng zoo, muli siyang sumakay ng ferry pabalik sa Circular Quay at mula doon ay nilakad lang nila ang The Rocks, kung saan makikita ang historic laneways at cobblestone streets na mula pa sa first European settlement sa Australia noong 1788. Dinala ni Alon si Mariam sa Harbourfront Seafood Restaurant na ang view ay ang harbour at opera house. Wow, ang ganda ng view from here. Manghang sambit niya. A perfect view while eating fresh seafood. Mahilig ko naman siguro sa seafood at wala kang allergy, ano? Tanong nito sa kanya. Kahit anong pagkain naman kinakain ko.
At mabuti na lang din wala akong allergy sa seafood. Kasi ang lungkot naman kung meron ano. That's good to hear. Hintayin mong iserve nila sa atin ang in-order ko. Kakabahan na ba ako sa magiging bill natin, Alon? Nakangiwing tanong niya rito. At parang nahulaan niya ang sagot ng napakamot ito sa ulo. Good luck na lang talaga sa savings ko. Mukhang mamumulubi ako pag uwi ko sa Pinas pagkatapos ng bakasyong to. Well, at least sulit ang bakasyon mo. May kasama ka pang gwapong kabayan. Kapal, easy for you to say. Basta hahantingin talaga kita pagbalik natin sa Pinas. Hindi na kailangan. Ibibigay ko sa iyo ang address at number ko. Wala akong planong takbuhan ng utang ko sa iyo, Mariam. Okay, sinabi mo yan ha. Enjoy na lang muna natin ang seafood dito na pinagmamalaki mo. Hindi ako ipapahiya ng specialty ng restaurant na to. Confident na wika ni Alon. Aba, dapat lang nang masulit ang bayad. Oh, ayan ang order natin. Wow! Manghang react ni Mariam nang iserve sa mesa nila ang seafood platter na in-order ni Alon. Thank you. Nakangiti sabi ni Alon sa nag-serve sa kanila na waiter. You're welcome, sir. Enjoy your food. Nakangiting tugon nito bago yumukod at umalis. Enjoyin ko talaga to. Mukhang mamahalin eh. Halos magulaway si Mariam sa mga pagkain na sa harapan niya. Mukha kasi yung masarap. Nangingiti na kumain na rin si Alon. Pero napapahinto ito paminsan-minsan dahil sa pagkamangha sa ganadong pagkain ng dalaga. You have a big appetite. Ganyan ka ba kaganong kumain palagi? Mabuti hindi ka tumataba. Oo, bukod sa traveling, pagkain ang nagpapasaya sa akin. At mabuti na lang talaga hindi ako tabain. Kasi baka dambuhala na ako ngayon. Dapat pala, masarap magluto ang mapapangasawa mo. Kerry namang hindi. Marunong naman ako magluto. At wala pa sa isip ko ang pag-aasawa. I'm enjoying my life. Kaya hindi ako mapipilit ng parents ko na mag-asawa at mag-anak. Paano kung tulad ko, hanapan ka rin nila ng mapapangasawa? Saka ko na iniisipin. Bilisan natin kumain. Gusto kong maglibot dito sa The Rocks. Mamimili ka ba ng souvenirs? Pwede. Bibili ako ng ilan lang. Sasamahan mo ba ako? Baka mabore ka. Hindi ka mabobore kapag naglalakad-lakad ka dito. Maliban sa history, meron din tong museum at boutique shops. Wow, mukhang marami ka nga talagang alam dito ah. I wonder kung sino ang kasama mong nagpunta dito dati. Curious na tanong ni Mariam kay Alon habang namamapak siya ng seafood. Actually, hindi ko na matandaan, kaya wag mo nang itanong sa akin. I knew it. What to expect sa pasaway na kagaya mo? You're judging me again, Mariam. Sa'yo rin naman nanggaling yun, right? Kaya ka nga nandito ngayon na walang kahit na ano eh. I have my passport, traveling bag, and charisma. Sabay kindat nito sa kanya. Naiikot na lang niya ang mga mata. Pagkatapos nilang kumain, ay nagpahingan lang sila sandali. Saka nilang sinimulang i-explore ang The Rocks. Nang bumalik sila sa hotel ay pagod na pagod si Mariam. Nag-enjoy kasi ang dalaga sa paglilibot. Kaya pagkatapos nilang mag-dinner sa cruise sa Sydney Harbor, bumalik na sila ng hotel. Grabe, nakakapagod. Pero ang saya. Nag-enjoy ako sa day 1 ng tour ko dito sa Sydney. Padapang ibinagsak niya ang katawan sa malapad na kama. Mukha nga. Hindi ko na ba magpapalit ng damit? Narinig niyang tanong ni Alon sa kanya, pero wala na siyang lakas para tingnan at sagutin to. Hey, don't tell me, tulog ka na agad. Mariam? Sinilip pa siya ni Alon. Napagod ka nga ng husto, nakatulog ka na. Naiiling na maingat nitong inalis ang mga sapatos ng dalaga, saka kinumutan. Hi, not bad for running away from my own wedding. At least nakilala kita. Good night, Mariam. Napangiti na lang ito habang naiiling. Kinaumagahan nang magmulat ng mga mata si Mariam ay agad siyang napatingin sa couch. Agad siyang bumangon nang makitang wala doon si Alon. Mabuti naman gising ka na. Napalingon siya sa pinanggalingan ng boses ng binata. Kalalabas lang nito ng banyo. Akala ko umalis ka na nang wala man lang paalam eh. Grabe ka talaga sa akin, Mariam. Hindi naman ako ganong klase ng tao, ano? Gigisingin na sana kita eh. Baka mahuli tayo sa breakfast buffet. Napasinghap siya nang maalala ang oras. Nako, anong oras na ba? Napagod kasi ako kagabi eh. Hindi ko na nga namalayan na nakatulog na pala ako pagbagsak ko pa lang sa kama. Meron ka pang 10 minutes para maligo at magayos. Anito habang nakatingin sa wristwatch nito. 10 minutes? Dapat kanina mo pa ako ginising. Natatarantang bumangon siya sa kama at halos madapa papunta sa banyo. Relax. May nakalimutan ka yatang dalhin dyan sa banyo. Habol sa kanya ni Alon.
At natutob niya ang noo nang maalalang wala nga pala siyang dalang pamalit, kaya bumalik siya at kumuha sa maleta. Hintay na lang kita sa lobby ng hotel. Nakahinga si Mariam ng maluwag nang marinig ang sinabi nito. Paglabas niya ng banyo ay malaya siyang nakapag-ayos dahil wala doon si Alon. 1 minute bago matapos ang 10 minutes ay natapos na siyang magbihis at mag-ayos ng sarili. Mabuti na lang lip tint lang sapat na. Tiningnan ni Mariam ang sarili sa salamin bago nakangiting lumabas ng hotel room. Sinalubong siya ng pumapalakpak na si Alon. Unbelievable. Akala ko aabutin ka ng 1 oras eh. Nakangising sabi nito. Che, hindi ako kagaya ng ibang babae na halos 1 oras kung mag-ayos, no? Teka, anong oras na ba? Abot pa ba tayo sa buffet? It's 7 a.m. in the morning pa lang po. Ano? 7 pa lang? Pinagmadali mo ako. Akala ko pa naman malapit na mag-11. Kung makapag-react ka kanina. 7 to 11 a.m. kasi ang breakfast buffet sa hotel na yon, kaya inakala niya na malilate na sila. Hindi naman niya natingnan ng oras sa relo niya at phone dahil sa pagmamadali. Pinaningkitan niya ito ng mga mata. Pinaglululoko mo ba ako, Alon? Of course not. Magbabayad ka rin naman. Mas maganda na yung mauna tayo para ma-enjoy natin ng breakfast na fresh pa ang pagkain. At saka hindi pa crowded. Okay, fine. Lusot ka rin ha. Mabuti na rin to para maaga tayong makapunta sa Bondi Beach. Halika na nga. Nauna na si Mariam dito. Agad namang sumunod sa kanya si Alon. So, sa Bondi Beach mo pala balak pumunta today? Tanong nito sa kanya nang maabutan siya nito sa paglalakad. Oo, gusto kong subukan yung Bondi Iceberg Pool. Ibig sabihin, magsiswimsuit ka pala mamaya. Pilyo ang ngiting tanong nito. Hoy, anong iniisip mo ha? Hey, it's not what you think, okay? Hindi kasi allowed doon ang hindi naka-swimsuit. Palusot nito. Ah, okay. Tara na nga. Nagugutom na ako. Mag-aayos pa ako nang dadalhin ko sa beach mamaya. Hinila na niya ito sa braso. Hindi niya nakita na napatingin si Alon sa kamay niya na nasa braso nito. Pagdating nila sa restaurant ng hotel ay agad na nagpunta sa pastry section si Mariam, habang naghanap naman ng table nila si Alon. Pagkatapos nilang mag-almusal ay bumalik din agad sila sa hotel room. Konti lang ang gamit na kailangan nilang dalhin, kaya saglit lang ay ready na silang umalis. Mula sa Park Oasis Burwood Hotel, sumakay sila ng bus papuntang Bondi Beach. Makalipas ang 38 minutes na biyahe ay narating nila ang lugar. Walang entrance fee. Pero ang mga amenities nito ay meron, kagaya ng iceberg pool, surfing board, at locker sa pavilion, kung saan pwedeng mag-iwan ng mga valuable belongings ang mga guest. Mabuti na lang spring ngayon, kaya hindi ganun kainit. Inalis ni Mariam ang cover-up na suot para lumangoy na sa dagat. Napalingon siya kay Alon nang sumipol to. Not bad. May pagmamalaki ka naman pala. Nakangising komento nito. Bigla tuloy siyang na-conscious. Che, wag mo nga akong tingnan. Hindi ka ba lalangoy? Actually, I'm going to surf. Ikaw? Hindi ako marunong mag-surf. Dito na lang muna ako, sunbathing. Alright, magre-rent ako ng surfing board. Habang nagsisurfing si Alon, ay tahimik na ine-enjoy ni Mariam ang pagsa-sunbathing sa beach, nang may isang foreigner na lumapit sa kanya. Hi miss, are you alone? Need some company? Tanong ng lalaking sa tansya niya ay isang Australiano. Natsugas, mukhang mapapalaban pa ako nito sa English Anya sa isipan. Miss? Actually no, I'm not alone. I have someone with me but he's surfing right now. Nakangiting tungo niya rito. I see. But if I were him, I won't leave my woman alone. Bago pa siya makaisip ng isasagot sa lalaki, naramdaman niya ang pag-akbay ng kung sino sa kanya. Si Alon pala to. Is there a problem here? Anito habang sa foreigner nakatingin. Ha? Wala. May tinanong lang siya. Excuse us. Nginitian niya ito saka hinila palayo si Alon sa lalaki. Mukhang mabenta ka sa Australiano, Mariam Komento nito nang makalayo na sila. Che, mabuti na lang dumating ka. Akala ko matutuyuan na ako ng dugo eh. Salamat. Pasimpleng inalis ni Mariam ang pagkakaakbay nito sa kanya. Tapos ka na mag-surfing? Yeah, at saka nagugutom na ako. Manlibre ka naman may alam ako masarap na kainan dito. Yan ka na naman sa palibre mo, tapos sa mamahalin mo na naman ako bibit-bitin. Siguraduhin mo lang talaga na babayaran mo ako, Alon Halika na nga, pasalamat ka, gutom rin ako. Natatawa na sumunod to sa kanya. Napamaang na lang si Mariam sa paraan ng pakikipag-usap ni Alon sa server. May accent kasi ito at seryoso.
Hindi aakalain na pasaway na rich kid ito sa Pinas. Nang iserve sa kanila ang pagkain ay hindi niya akalain na ma-enjoy niya ang mga yon. Excuse me. Nahihiyang pasintabi niya pagkatapos mapadighay sa kabusugan. How cute. Natatawang komento ni Alon. Che, ngayon ka lang ba nakakita ng babaeng dumighay? Actually, yes. Di thank me. Inis na inirapan niya ito. Thank you. Nangiinis ka ba? Ang pikon mo naman. Anong gusto mong gawin pagkatapos nating magpahinga? Siyempre, pictures. Wala pa akong kuha dito sa beach eh. Sabi ko nga, photographer na naman ang role ko eh. Naiiling na anito. Nagrereklamo ka ba? Of course not. It's my honor to be your official photographer for this trip, Miss Salvacion. Himukod pa ito. Nangiinis. Fine. Para fair, kukuhanan din kita ng litrato. Para naman may souvenir ka ng paglalayas mo. Nakangising Anya. Ang lakas mo mga Sara. Pasalamat ka. Hindi nito tinapos ang sasabihin. Pasalamat ako na ano? Pasalamat ka, maganda ka, Mariam. Buti alam mo. Hindi naman po ako bulag, no? Bolero, huwag ka lang mambola. Alam ko naman na ako ang may babayad ng mga kinain natin eh. Don't worry, babawi talaga ako sa'yo. Kung gusto mo, libre pa kita ng travel eh. Iningusan niya ito. Kung hindi ka pasaway na anak, baka naniwala pa ako. Grabe ka talaga sa akin, Mariam. Pagkatapos magbayad sa counter ay nagpunta na sila sa susunod nilang destination. Pagbalik sa hotel pagkatapos ng itinerary nila ng araw na yon, hindi pa makatulog ang dalawa, kaya naisipan nila na uminom muna ng wine. Hi, ito ang gusto ko sa pagiging single. Nagagawa ko mga gusto kong gawin. Sabit niya pagkatapos sumimsim ng wine. Nga pala, ano yung sinasabi mong solusyon sa problema mo, Alon? Ang totoo, yun naiisip ko ay solusyon sa problema nating dalawa sa mga parents natin. Kumunot ang noon niya sa sinabi nito. Bakit naman ako nadamay? Di ba sinabi mo na gusto na rin ng parents mo na mag-asawa ka at magkaanak? And so? Bakit hindi na lang tayo magpakasal, Mariam? Saktong uminom siya ng wine, kaya naibuga niya yon. Hey, muntik na ako ah. Kung hindi agad nakatayo si Alon ay sa mukha sana nito napabuga ang wine. Bakit ka naman kasi nambibigla, Alon? At saka, ano ba yung pinagsasasabi mo? I'm serious. It's a win-win situation for both of us. Bakit naman, Aber? Look, kung papayag ka sa naisip ko, magpapakasal tayo dito sa Australia para madali lang tayo makapag-divorce. And think of it, hindi na ako pipilitin ng parents ko na magpakasal sa gusto nilang babae. At ikaw naman, hindi ka na ipipressure ng parents mo na mag-asawa, right? Napaisip siya habang nakatitig sa binata. Pwede mong pag-isipan muna, Mariam. Ang sa akin lang, maiging gawin na natin yun habang nandito pa tayo sa Australia. After a year, pwede na tayong maghiwalay. Pero pwede rin tayong mag-anak if that's what your parents want. Same naman tayo ng issue sa magulang kaya why not magkaisa na lang tayo, di ba? Hoy, sandali lang naman ha. Hindi ko pa nga ma-process yung kasal tapos may anak pa. Huwag kang mag-alala. Kapag maghihiwalay na tayo, sagot ko ang gasto sa divorce. Then if ever na magkaanak tayo, susuportahan ko pa rin siya. We can do co-parenting too. Hindi ko rin siya kukunin sa'yo basta pwede ko siyang hiramin. Napamaang siya sa mga sinasabi ni Alon. Naisip mo talaga ang lahat ng yan? Yeah. I have to find a solution to my problem, Mariam. Hindi pwedeng ma-freeze ang accounts ko ng matagal. Pagbalik sa Pinas, pipilitin na naman nila akong ipakasal sa babaeng yun. See, hindi ko man lang alam ang pangalan niya. Ayaw mo bang kilalanin yung babae? Malay mo naman matutunan mo rin siyang mahalin kapag kasal na kayo, di ba? Hindi ako naniniwala na natututunan ng pag-ibig. Ganon? Kasi playboy ka? Pasaway ako sa maraming bagay, Mariam, pero hindi ako playboy. Ayoko rin ang pinipilit ako. Kapag ayoko, ayoko. At alam ko sa sarili ko na walang chance na ma-inlove ako sa babae na yun. At confident ka rin na hindi ka mai-inlove sa akin, kaya inaaya mo ako ng contract marriage? Ayokong magsalita ng tapos. Pero kasi pareho tayo ng sitwasyon, kaya nagbabakasakali akong papayag ka sa proposal ko. Sa totoo lang, nakukulili na ako sa mga pangungulit ng parents ko sa akin na mag-asawa na ako eh. Kaya sa tingin ko, pwede kong pag-isipan yung sinasabi mo. Napangiti si Alon sa sinabi niya. Alright, hihintayin ko ang desisyon mo, Mariam. No pressure, okay? Saka, suggestion lang naman yung sa akin. Okay, inaantok na ako. Good night, Alon. Good night. Dream of me.
Biro nito sabay kindat sa kanya. Baka bangungot. Natatawang binato niya ito ng unan. Hey, many women dream of being my girl Pwes, hindi ako isa sa kanila, Mr. Conceited. Matutulog na ako, kaya wag mo na akong kausapin, okay? Really? Hindi ka mai-inlove sa akin? So wala lang sa'yo kahit tabi tayong matulog dyan sa kama. Mabilis na napabangon si Mariam. Hoy, anong iniisip mo ha? Wala akong iniisip na gawin, okay? Ang sa akin lang, total hindi ka naman pala naaapektuhan sa akin. Kaya baka pwede ako matulog dyan. Malaki naman yung kama. Ilang araw na kaya ako namamaluktot dito sa maliit na sofa. Ang tangkad kong tao tapos yung sofa nasa 5 feet lang ata ang haba. Doon ka sa barangay magreklamo, Alon. Sige na, please. Wala ka bang tiwala sa akin? May tiwala ako sa sarili ko, pero sa'yo wala. Kaya dyan ka sa couch, okay? Good night. Nagtalokbong na siya ng kumot para tigilan na siya nito. Damot, ilang araw na tayo magkasama. Kung may gagawin ako sa'yo, dapat nung una pa lang, di ba? Hindi niya na ito pinansin at ipinikit na lamang ang mga mata, hanggang hindi niya namalaya na nakatulog na pala siya. Sa mga sumunod na araw ay magkasama pa rin ang dalawa sa pagpunta sa mga tourist attraction sa Sydney. Nang magpunta sila sa Sydney Tower ay, naisipan ni Mariam na sabihin na sa binata ang nabuong desisyon. May sasabihin nga pala ako sa'yo, Alon. Anya habang tinatanaw nila ang magandang view sa harapan nila. Ano yun? Bigla siyang kinabahan kaya imbis na sagutin ito ay nakagat niya ang pang-ibabang labi. Hey, what's the matter, Mariam? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin eh. Ha? Paano hindi mo alam sabihin? Tungkol saan ba yan? Sisingilin mo na ba ako o palalayasin mo na ako sa hotel room mo? Kunot noong tanong nito. Hindi no, wala sa mga nabanggit mo. Then what? Ano kasi, pumapayag na ako. You mean, pumapayag ka na sa proposal ko? Pakakasal ka na sa akin? Kunwari lang, pagtatama niya rito. Yeah, pero totoo ang kasal natin. Yung feelings lang ang kunwari, Mariam. Kaya nga, naisip ko kasi na siguradong hindi na naman ako tatantanan ni Mommy pagbalik ko sa Pinas eh. Baka kung sino-sino na namang ireto nun sa akin. Last time nga, inireto niya ako sa biyudong may 5 anak. Imagine that? Natawa si Alon sa kwento niya. Really? Pero ayaw mo nun, hindi mo na kailangan mag-anak. May instant 5 anak ka na. Ayoko nga no, gusto ko rin namang magkaroon ng sarili kong anak. Hindi sa ayoko mag-alaga ng anak ng iba. Pero mahirap maging isang madrasta. Tapos 5 pa. Mamaya pagtulungan ta ako ng mga yon. Sa bagay. At saka mahirap makihati sa atensyon. 5 pa ang kahati mo, hindi lang isa. Yeah, right. Kaya nga naisip ko na pumayag na sa proposal mo eh. That's good. Walat ni sa akin, wala kang kahati. Sabay kindat nito. Talaga lang ha, baka mas madami ka mo. Hey, babaero ba talaga ang tingin mo sa akin? Hindi nga ba? Hindi nga. Porket guwapo, babaero na agad. Ang judgmental mo naman, Mariam. Ikaw naman conceited, gwapong-gwapo sa sarili. Hindi nga ba? Oo na lang. Inirapan niya ito. So, let's get married tomorrow? Bukas agad-agad? Of course not. Binibiro lang kita. I guess we need a month for the NOIM form o Notice of Intended Marriage. Nito. Ganon? Mabuti na lang mahigit 1 buwan na bakasyon ko sa trabaho. Pero paniguradong simo talagang savings ko nito. Ano pa bang mga kakailanganin natin? Let's check later. For now, enjoyin muna natin ang view from here. Okay. Agad na tinanong ni Alon ng kaibigan nitong si Sander para magtanong kung may kakilala itong marriage celebrant sa Australia na pwedeng magkasal sa kanila. Humingi na rin ito ng tulong para madaling makuha ang mga papeles na kakailanganin nila. Sa tulong ng kaibigan ay nakuha naman agad nila lahat ng dokumentong kailangan nila. Kaya naman nang okay na ang lahat ay nagpakasal na rin agad sila. Ang 2 witness na isinama nila sa registry office ay ang magkaibigang Malaysian na nakasabay nila sa pagpunta sa Mandy Beach. Cheers! Congratulations to us! Kasal na tayo! Itinaas ni Alan ang wine glass na hawak. Cheers! Good luck to us! Sana tama tong ginawa natin. Matapos mag-toast ay sabay nilang ininom ang wine. Kasalukuyan silang nasa Sydney Harbor para sa isang dinner cruise. I'll make sure na hindi mo to pagsisisihan, Mariam. Wika nito pagkatapos ubusin ng wine. Wow, para ka lang jowang nangangako ah. Mabuti na lang hindi tayo totoong mag-asawa.
Hey, hindi nga sabi peke ang kasal natin, kaya totoong mag-asawa tayo. Aminin mo nga, siguro totoong may gusto ka sa akin, no? Biro ni Mariam. Sino sa atin ang conceited ngayon? Siyempre ikaw pa rin. Sabi ko nga eh. Nagkatawanan silang dalawa, pero biglang napahinto si Mariam sa pagtawa nang may maisip siya. Bakit natahimik ka? Ibig bang sabihin nito, ihaharap mo ako sa parents mo? Of course. Yun nga ang reason kaya nagpakasal tayo, di ba? Natampal niya ang noo. Mali yata talaga itong pinasok ko ah. Paano kung ayaw sa akin ng parents mo? Tapos apihin nila ako. Mabuti sana kung aalokin nila ako ng 10 milyon para iwan ka, di ba? E di tumubo pa sana ako sa mga pautang ko sa'yo. Umiiling na napasandal sa upuan niya si Alon. I'm telling you, Mariam. Tigilan mo na ang kakanood ng drama. Hindi ganyan ng parents ko, okay? At saka, 10 milyon lang talaga ang halaga ko para sa'yo. Hindi mo man lang ginawang 1 bilyon. Hindi ako nanonood ng drama, no? Sci-fi at thriller ang mga pinapanood ko. At wow lang ha, ang yabang mo talaga. 1 bilyon ang halaga mo? Sure ka? Of course. Ipagpapalit mo na nga lang ako sa maliit na halaga pa. Ikaw na talaga. Kumain na nga lang tayo. Teka lang, mag-picture muna tayo, Mariam. Inihanda nito ang cellphone para sa isang selfie. Meron na rin silang mga pictures kanina sa kasal nila kasama ang witness nila at ang nagkasal sa kanila. Bakit? Meron na tayo ah. Kailangan pa natin ng mga proof na totoong may feelings tayo para sa isa't isa. Paano sila maniniwala sa atin kung wala man lang tayong picture? Bukod sa picture natin sa kasal kanina. Sa bagay, fine. Wait, tatabi ako sa'yo. Lumipat ito sa tabi ni Mariam. Hey, dumikit ka naman sa akin, wife. Ito na po. Happy? Sarcastic na tanong niya, matapos yakapin ito na mahigpit sa bewang. Yan, ready? Smile. Sabay pindot ni Alon sa kamera. Isa pa, humalik ka naman sa pisngi ko, Mariam. Mabilis na napalayo siya kay Alon. Iniisahan mo na yata ako eh. Hindi hindi ko kasi nakuhanan. Sige na, bagalan mo ng konti. Fine. Ito na, Nanlaki ang mga mata niya dahil sa labi nito dumampi ang labi niya. Bakit ka humarap, Alon? Sapo ang bibig na reklamo niya. I'm sorry. Hindi ko kasi alam na hahalikan na pala sa pisngi ko. Akala ko malayo ka pa eh. Paliwanag nito pero halatang nagpipigil ng ngiti. Sinadya mo yun oh. Sabay hampas sa balikat nito. Hindi Pero in fairness, ang lambot pala ng mga labi mo Parang nakaka-adik halikan. Pilyong ngiti nito. Magtigil ka, Alon Namumula ang mukhang asik niya rito. Tinawanan lang siya nito. Walang kamalay-malay si Alon na nang dahil sa halik na yon ay hindi siya nakatulog kinagabihan. Sa mga natitirang araw nila sa Sydney ay sinulit ng dalawa ang pamamasyal. Mas nakilala din nila ang isa't isa, kaya mas naging komportable na sila. This is it. Babalik na tayo ng Pilipinas. Napanguso si Marian sa sinabi ni Alon. Hindi ba pwedeng dito na lang ako sa Australia? Bakit? Ayaw mo na bang bumalik sa Pinas? Hindi mo ba na-miss ang parents mo? Tanong sa kanya nito. Nami-miss, kaya lang parang bitin pa ang bakasyon ko eh. Saka hindi ko kasi alam kung paano sasabihin sa magulang ko na kasal na ako. Siguradong katakot-takot na tanong ang ibabato nila sa atin. Iniisip ko palang na-stress na ako, Alon. Napasabunot siya sa sariling buhok. Hindi mo kailangan ma-stress, Mariam. Napag-usapan na natin ang sasabihin sa kanila, di ba? Nagkakilala tayo dito sa Sydney. Tapos na in love sa isa't isa at nagpakasal. Ang dali lang sabihin para sa'yo. Hindi mo kasi kilala ang parents ko. Siguradong uusisain nila ako ng husto. Maniniwala sila. Basta iisa lang ang sasabihin natin. At saka, baka madaan natin sila sa pasalubong. May natira pa naman pera mula sa pinahiram sa akin ni Sander. Bilhan natin sila ng pasalubong. Kumbinsi pa sa kanya ni Alon. Akala ko ba $500 lang ang pinahiram sa'yo ng kaibigan mo para sa kasal natin? Kunot noong tanong niya rito. Hindi naman naubos. Kasi siya ang nagbayad sa marriage celebrant at mga documents natin. Kaya man pambili tayo ng pasalubong para sa parents mo. Ang parents mo ba hindi natin bibilhan? They don't need that. Kahit ano lang na ma-appreciate nila, Alon. Giit niya rito. I'll let you decide on that. Ano? Nakita mo nang napipressure na ako sa akin mo pa ipapasa yan. Sorry na, binibiro lang naman kita. Ang seryoso mo kasi. Inis na binuto niya ito ng unan. Kainis ka talaga. Ouch! Kakakasal lang natin, Mariam. Battered husband na ba ako agad?
Una lang ang binato ko sa'yo, Mr. Tanseco. Hindi tong lampshade, no? Ang harsh mo naman, Mrs. Tanseco. Hindi ko alam na mapanakit ka pala. Pwede na ba tayo mag-divorce? Pwede naman, basta ikaw ang gagastos sa divorce. At saka iiwan na kita dito sa Australia. Siyempre, joke lang yun. Pakis na nga lang. Tigilan mo ako, Alon, ha? Mag-empake ka na nga. Mamayang gabi na ang flight natin. Pag-iiba na lang niya sa usapan. Kinagabihan, ilang oras bago ang flight nila ay nasa airport na sila. Economy class seat ang ticket na binili ni Mariam at nagkataon na magkatabi ulit sila sa upuan ni Alon, gaya noong una silang magkakilala. But this time, hindi na narinig ng dalaga na nagreklamo si Alon. Sigurado ka na dyan, Alon? Tanong niya nang lingunin niya ang katabi. Saan? Hindi ka magrereklamo? You're mocking me, wife. Ang arte ha. Sinabi ko naman kasi sa'yo na ipambili na lang natin ng business class ticket yung natirang pera sa pinahiram sa'yo ng kaibigan mo. Hey, hindi naman ako umaangal na nasa economy class tayo Sure ka na ba riyan? Hinahamon mo ako Anong gagawin mo kapag nakarating tayo sa Pinas na wala akong kahit na anong reklamo? Wala akong gagawin. Kasi sigurado naman ako na hindi mo matitiis na hindi magreklamo. Sumandal siya sa upuan at ipinikit ang mga mata. Tingnan lang natin. Maya-maya pa ay lumipad na ang eroplanong sinasakyan nila. Hindi na malaya ni Mariam na nakatulog pala siya. Hey, wake up. Kumain ka muna. Naramdaman niya ang bahagyang pagtapik ni Alon sa pisngi niya. Mariam, the flight attendant is waiting for you. Ano bang gusto mong kainin? Agad na naidilat niya ang mga mata. Mula sa balikat nito ay naituwid niya ang ulo. Hello, ma'am. I'm sorry for waking you up, but I guess your husband doesn't want you to get starved. Nakangiting biro ng flight attendant. Napangiti tuloy siya ng alanganin dito. It's okay. Chicken, fruits, and water na lang for me. Thank you. Okay, ma'am, sir. I'm going to serve your food in a while. Excuse me. Pagkaalis nito ay kaagad na bumaling si Mariam kay Alon. Sana kumain ka na lang. Hindi mo na sana ako ginising. Pwede naman akong kumain mamaya Gusto ko sabay tayo Ang clingy lang ha. Hindi ka ba nagreklamo habang tulog ako? Hindi Fine. Matagal ba ako nakatulog? Minasahe niya ang medyo nangalay na leeg. Mga 1 oras na rin. Pwede kang humilig ulit sa balikat ko mamaya. Hindi naman ako magrereklamo Unlike what you did before. Che, sa mabigat ka naman talaga Tapos ginawa mo pang una ng balikat ko dati. Maya-maya ay sinerve na sa kanila ang pagkain. Habang kumakain sila ay hinintay niyang magreklamo si Alon. Pero hanggang matapos itong kumain ay wala itong sinabing kahit na ano. Wait, may dumi ka dito, wife. Bago pa siya makatutol ay napunasan na ni Alon ang gilid ng labi niya, gamit ang daliri nito. Nagkatitigan silang dalawa. Unti-unting inilapit nito ang mukha sa kanya. Pero bago pa nito magawa ang naiisip niya na gagawin nito, ay mabilis niyang iniiwas ang sarili at nagpaalam na magbabanyo. Pagkapasok doon ay nasa po ni Mariam ang dibdib dahil sa bilis ng tibok na yon. Nang bumalik siya sa upuan ay nakapikit na si Alon, kaya inisip niya na natutulog to. Pero nagulat siya nang pagkaupo niya ay bigla ito nagsalita. Bakit ang tagal mo dun, Mariam? Ha? May tao kasi kaya hinintay ko munang lumabas. Palusot niya, pero ang totoo ay bigla siyang nailang dito, kaya sinadya niyang magtagal sa banyo. Are you avoiding me? Siguro na in love ka na sa akin wife. Nanlaki ang mga mata niya sa panunukso nito. Ang kapal mo hindi kita iniiwasan at mas lalong hindi ako mai-inlove sa pasaway na kagaya mo. Naihilang ako kanina no? Inirapan niya ito, saka nakahalukip-kip na sumandal sa upuan niya. Wanna bet? Tigilan mo nga ako sa kakabet mo na yan, Alon. Bakit? Kasi bet mo na ako. Hindi ka talaga titigil? Gusto mong umatras ako sa usapan natin? Sinasabi ko sa'yo mag-isa kang haharap sa parents mo. Tapos ipapakasal ka ulit nila dun sa babaeng gusto nilang ipakasal sa'yo. I can show them our marriage certificate. Kaya ba kasi nadad pa mismong magpatawag sa'yo? Wala rin pala akong kawala. Yes, honey. Kaya dapat masanay ka na. Paano na lang kung kailangan nating maging sweet sa harapan ng parents natin? Fine. Pero umayos ka ha. Huwag mo samantalahin ang sitwasyon. I told you I'm not going to do anything to you. Unless you ask for it. Anito sa nangaakit na tono. Kilabutan ka nga, Alon. Tinawanan lang siya nito. Nang lumapag ang eroplanong sinasakyan nila sa Naiya, ay muling nakaramdam ng kaba si Mariam sa magiging reaksyon ng mga magulang niya.
Tiyak magtataka ang mga ito. Umalis kasi siyang single pero bumalik siyang may asawa na. Dumiretso sila sa kanilang bahay sa Manila at pagpasok nila sa bahay ay nagtatakang mga tingin ang ipinukol ng mga ito sa kanya dahil sa kasama niya. Gabi na kaya walang mga chismosa sa labas ng kanilang bahay. Ma, pa, nakabalik na po ako. Anya sabay mano sa mga magulang. Buti naman, Mariam anak. Teka, sino yung kasama mo? Curious na tanong ng kanyang ina. Si Alon po, mama. Papa. Asawa ko po. Kinakabahan at lakas loob niyang sagot. Di makatingin ng maayos sa nauusig na mga tingin ng magulang. Ano? Sabay na bulalas ng magulang niya kaya napapikit siya. Anong asawa? Kailan ka pa nagkanobyo, anak? Muling tanong ng kanyang ina. Biglaan po, ma. Pasensya na po kung hindi ko na nasabi sa inyo. Talaga bang asawa ka nitong si Mariam namin, iho? Naniniguradong tanong ni Mrs. Salvacion kay Alon. Opo, sa Australia po kami nagpakasal. Hindi ka ba binayaran itong anak namin para lang may maiharap siya sa amin? Tanong rin ng ama ni Mariam na si Mr. Arturo Salvacion. Papa naman, para naman pong sinabi niyo na desperada ako. Nakaingos na reklamo niya, pero biglang nawala ang kaba niya. Hindi po ako binayaran ni Mariam. Na-love at first sight po ako sa anak niyo nang magkasabay kami sa eroplano, ma'am, sir. Hanggang sa magkamabutihan po kami. Sabay akbay nito kay Mariam. At pakiramdam niya ay nagtayuan ng lahat ng balahibo sa katawan niya nang halikan siya nito sa noo. Nako, sa wakas mukhang magkakaapo na tayo, Arturo. Excited na napapalakpak pa si Mrs. Salvacion. Ma, apo agad? Kakakasal lang po namin. Ano naman? Hindi ka na bumabata, kaya mag-anak na agad kayo. Tutal naman, mukhang kayang-kaya ka namang buhayin itong si Alon. Tama ang nanay mo, Mariam. Mahihirapan ka na pati mag-anak sa edad mo. Kaya kailangan yung mag-double time, okay? Tama na yung self-love mo at kakatravel mag-isa. Tumanda ka, nakaka-self-love. Buti nga at may nagkamali pa sa'yo, anak. Tumatawang biro sa kanya ni Mr. Salvacion. Naiikot na lang niya ang mga mata. Yun kasi palagi ang sinasabi niya sa mga ito sa tuwing hinahanapan siya ng mga ito ng nobyo. Huwag po kayo mag-alala, sir. We will do our best para mabigyan po kayo ng apo. Di ba, honey? Nakangiting baling sa kanya ni Alon. Yes, honey. Alanganin ang ngiting sang-ayon na lang niya. Humanda ka sa akin, mamaya lalaki. Pasimpleng bulong niya kay Alon. Kita niyo po, kababalik lang po namin, hinahamon na po ako ng anak niyo. Mukhang makakabuo na po kami mamaya. Hindi namin kayo pipikilan. Mas maganda nga kung kambal lang mabubuo niyo. Sabik na kami magkaapo sa anak namin yan. Kaya galingan niyo, hane. Hala, sige na, magpahinga na kayo sa kwarto. Siguradong pagod kayo. Gumawa na rin kayo ng apo namin. Nasa po na lang ni Marian ang noo sa sinabi ng ina. Nang mapagsolo na sila sa kwarto ay sa kanya pinanggigilan ng kurot si Alon. Anong pinagsasabi mo sa kanila kanina ha? Nakakainis ka, Alon? Pinaghahampas niya ito sa braso. Ouch! Aray naman! Stop it! I just said that for you, wife. Para sa akin, lalo nila akong ipe-pressure na magkaanak na. Eh di gumawa na tayo para hindi ka na ma-pressure. Sabi naman nila, gumawa na tayo ng apo nila. Tara na, may lakas pa ako. Hinuli nito ang mga kamay niya, saka inilagay sa uluhan niya. Hoy, anong binabalak mo ha? Wala naman sa usapan natin yun ha. Napalunok si Mariam nang isandal siya nito sa dingding. Nagpakasal tayo para wag na tayong kulitin ng mga parents natin, di ba? Kapag hindi ka nagkaanak, kukulitin ka pa rin nila. No worries, freebies na sa dal nating kasal ng sperm ko, honey. Gagalingan ko, promise. Sira ulo ka? Binigyan niya ito ng sarcastic na ngiti. Akala mo makakaisa ka? Nek-nek mo? Tinulak niya ito. Sa sahig ka matulog. Anak, bakit mo sa sahig pinapatulog ang asawa mo? Buksan mo nga itong pinto. Ani Mrs. Salvacion mula sa labas ng kwarto. Nadinig pa nga sila. Natampal ni Mariam ang noo, habang si Alon naman ay ngiting-ngiti. Nagmamadaling binuksan nito ang pinto. Ma'am, pasok po kayo. Nilawagan nito ang bukas ng pinto. Ano bang ma'am? Mama at papa na rin ang itawag mo sa amin ni Arturo, Alon. Nga pala, dinalhan ko kayo ng bagong bedsheet. Ito ang gamitin nyo. Inilapag nito sa kama ang mga dala. Salamat po, mama. Aray! Daing niya nang kuritin siya ng ina sa tagiliran. Bakit mo inaaway ang asawa mo, ha? At sa sahig mo pa pinapatulog? Paano kayo makakabuo ng apo ko kung hindi kayo magtatabi? Ayos lang po yun, ma. Sanay naman po ako na...
Hindi na niya hinayaan na matapos ni Alon ang sasabihin sa mama niya. Tumabi siya sa asawa at tumawak sa braso nito. Nagbibiruan lang po kami, Mama. Magkatabi po kami matutulog. Talaga? Siguraduhin mo lang, anak, ha? Sisilipin ko mamaya kung magkatabi nga kayong matulog sa kama. Naman, paano naman po ang privacy namin kung sisilipin niyo kami? Angal niya. Ay, oo nga pala. Paano kayo makakabuo kung aabalahin ko kayo? O siya, sige na, maiwan ko na kayo. Galingan niyo ang pagbuo, ha? Sayang ang lahi natin at nitong si Alon. Yes po, ma. Bibigyan po namin kayo kaagad ng kambal na apo. Nakangiting pahabol naman ni Alon. Aasahan ko yan. O siya, dyan na kayo. Ngiting-ngiti na iniwan sila ng ginang. Nang makaalis na ang ina, ay saka kinurot muli ni Mariam ang asawa. Nakakainis ka, pinapaasa mo si mama. Pakiramdam niya ay namumula ang mukha niya ng mga oras na yon. Of course not. Willing naman talaga ako na bigyan sila ng apo. Binibigyan kita ng permiso na gamitin ang katawan ko. Dumipa pa ito. Gamitin mo ako, wife. Che, tulungan mo na nga lang ako magpalit ng bedsheet. Okay, para makatulog na tayo ng magkatabi. Itinaas baba pa nito ang mga kilay. Sinamaan niya ito ng tingin at binato ng unan, pero tinawanan lang siya nito. Pagkatapos magpalit ng sapi ng kama, nagsalitan sila sa paggamit ng banyo. At nang matutulog na ang dalawa, hinarangan ni Marian ng unan ang pagitan nila sa kama. Diyan ka lang ha, wag na wag kang lalampas dyan sa harang. Let's see kung sino ang lalampas sa mga unan na yan. Good night, Mrs. Tanseco. Nakangising anito. Pshh, good night, pasaway. Tumagilid siya bago ipikit ang mga mata. Kinaumagahan, pikit pa ang mga mata na kinapa niya ang yakap. Ha? Bakit ang tigas naman yata ng unan na to? At saka, sininghot-singhot niya ito. Tapos ka na ba sa pagpisil at pag-amoy sa akin, wife? Agad niya naidilat ang mga mata at bumungad sa kanya ang nakangiting mukha ni Alon. Good morning, Mrs. Tanseco. Ang higpit ng yakap mo sa akin ah. Halos hindi na ako makahinga. Paano ba yan? Ikaw ang lumampas sa mga unan na iniharang mo kagabi. Hindi ko alam ang ginagawa ko habang tulog ako, okay? Namumula ang mukha na nag-iwas siya ng tingin, saka bumangon. So, hindi mo natatandaan na... Ibiniti nito ang sasabihin. Ano pang ibang ginawa ko, Alon? Biro lang, wala na. Bumangon na tayo, pumatok na si mama kanina. Kaya lang, ang sarapan ng tulog mo. Kaya sinabi ko na mamaya na tayo mag-aalmusal. Sigurado ka na wala akong ibang ginawa? Wala na nga. Bakit parang nangingiti ka dyan? Ang cute mo kasing matulog. Humunguso ka pa na ganito oh. Pinatulis nito ang mga labi. Siguro nananaginip ka na nagkikis tayo ano? Hindi invento ka. Bumangon ka na nga dyan. Bakit? Sabay tayong maliligo? Pale yung tanong nito. Alon, umayos ka nga. Kailan ka ba magseseryoso? Maayos naman ako Let's conserve water and shower together. Mag-asawa naman tayo At saka wala naman tayong gagawin. Maliligo lang tayo. Unless gusto mo na may gawin tayo. Ikaw ang aga-aga nang aasar ka. Pinagbabato niya ito ng mga unan. Nang araw na yon ay sa parents naman ni Alon sila humarap. Taga Manila rin ang mga ito kaya mabilis lang silang nakarating doon. Namangha siya sa laki ng bahay ng mga to. Sumisigaw yun ng karangyaan. Hindi nga pala nagbibiro si Alon na mayaman to. At kaya ng magulang niya, nagulat din ang mga ito na kasama siya ni Alon. Mom, Dad, meet my wife, Mariam Salvacion. Pagpapakilala sa kanya nito habang nakapulupot ang braso sa bewang niya. Nasa malawak silang sala ng mansyon ng mga ito. Wife, meet my parents. Baling nito sa kanya. Nice to meet you po. Pasensya na po kayo sa nakayanan naming pasalubong. Nahihiyang inabot ni Mariam ang mga pasulubong sa parents ni Alon. It's okay, Iha. Don't think about it. And it's nice meeting you too. Nakangiting tugon ni Mrs. Tanseco. Sigurado ka ba na pinakasalan mo itong pasaway naming anak? Napatingin siya sa asawa. Mommy, kung duda po kayo, ipapakita ko sa inyo ang marriage certificate namin. Once ipadala na sa amin ng civil celebrant. Your mom is not referring to that, iho. Hindi lang siya makapaniwala na pinakasalan ka nitong si Mariam. Pinikot ka ba nitong anak namin, iha? O baka tinakot ka niya? Pabirong tanong sa kanya ni Mr. Tanseco. Hindi tuloy napigilan ni Mariam ang matawa. Akala niya nakakatakot na parents ni Alon dahil hindi man lang umingiti ang mga ito kanina. Hindi po, mutual po ang desisyon namin na magpakasal. Alam ko po na masyadong mabilis,
Pero pwede pa naman po namin kilalanin ng isa't isa habang nagsasama. At saka, pwede ko naman po siyang i-divorce kapag po nagpasaway ang anak niyo. Biro din niya. Hindi kita bibigyan ng dahilan para i-divorce ako, honey. Salo ni Alon. Well, prove it, son. I like her. Kaya alagaan mo ang asawa mo. Nakangiting ginagap ni Mrs. Tanseco ang kamay ni Mariam. Salamat po. Yes, ma'am. Bubuntisin ko na po siya para hindi niya na ako iwan. Mahal na mahal ko po ang asawa kong yan. Nakangiti sabi ni Alon. Aba, gusto namin yan. Bigyan niyo na agad kami ng apo. Hirit ni Mr. Tanseco. Sure, Dad. Total, yun din po ang gusto ng parents ni Mariam eh. Kaya mukhang kailangan naming magmadali. But don't pressure yourself too much, okay? By the way, welcome to the family, Mariam. Masaya kaming may babae na ring minahal tong anak namin. Ani Mrs. Tanseco. Thank you po. Nang gabing yun ay doon naman sila sa bahay ni Alon na tulog. Ikaw ha, pati ba naman sa parents mo ipapasubo mo tayo? Doble-doble ng kasinungalingan natin, Alon. Di na to maganda. What? Pwede naman talaga tayo mag-anak. Ayaw mo bang magkaanak? Napapakurap-kurap siya sa tanong nito. Seryoso kasi ang ekspresyon ng mukha nito. Teka nga, seryoso ka na ba riyan? Siguro na i-inlove ka na talaga sa akin ano, kaya gusto mo akong buntisin. Paano kung sabihin ko na oo? Tigilan mo nga ako, Alon. Pasaway ka talaga. Naiilang na nag-iwas siya ng tingin dito. Ayaw mo ba talaga ng anak? Hindi naman sa ayaw. Kaya lang kasi sa tingin mo ba, ayos lang yun sa sitwasyon natin? Maghihiwalay din naman tayo. Kawawa rin kasi ang magiging anak natin kung sakali. Napag-usapan na natin to, hindi ba? Oo nga. So, seryoso ka talaga? Gagawin nga natin yon? Oo nga. Let's do this, Mariam. Let's consummate our marriage. Napapigit na lang siya nang biglang dumampi ang mga labi nito sa kanya at sinimulan siyang halikan. Hanggang sa namalayan na lang niya na tinutugunan niya ang mga halik nito. Nang maglumikot ang mga kamay ni Alon at isa-isang alisin ang saplot niya sa katawan, ay hinayaan niya lang to. Pakiramdam ni Marian ay nalulunod siya sa emosyong nararamdaman ng mga oras na yon. Dama niya ang pag-iingat sa mga kilos nito, at nang gabing yon ay ipinagkaloob nga niya ang sarili sa asawa, subalit wala siyang nadaramang kahit anong pagsisisi. Kinaumagahan, marahan niyang idinilat ang mga mata, pero agad din yung ipinikit nang makita ang nakangiting mukha ng asawa. Why? Huwag mo sabihin na nahihiya ka pagkatapos ng namagitan sa atin kagabi, wife. Natatawang tanong nito. Pwede bang lumabas ka muna ng kwarto, Alon? Sige, tawagan mo na lang ako kung okay ka na. Para makakain na tayo kasi nagugutom na ako. Okay. Pinakiramdaman ni Mariam ang paligid. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto ay agad niyang ibinaba ang kumot na nakatakip sa muka. Matapos niyang iproseso ang nangyari kagabi, pinilit niyang tumayo at magpunta sa banyo para mag-shower, kahit pa ika-ika pa siya. Paglabas niya ng banyo ay nakita niyang prenteng nakaupo sa kama si Alon. Ang tagal mo naman, wife. Gutom na kaya ako. Kain na tayo. Sinamaan niya ito ng tingin habang paupo sa may lamesa kung saan inihanda ni Alon ang almusal nila. Grabe ka? Anong ginawa mo sa akin kagabi? Ang sakit ng katawan ko. At saka, ang dami kong, Love bites? Nakangising itinuloy nito ang hindi niya masabi. Oo. It's a tie, honey. Look what you've done to me. Napasinghap siya nang bigla nitong humarin ng suot na t-shirt at tumambad sa kanya ang mga kalmot sa likod at dibdib nito. Ako bang may gawa niyan? Hindi makapaniwalang tanong niya. Sino pa ba? Ikaw lang naman ang kasama ko kagabi. Kain na nga lang tayo. Lumalamig ng pagkain. Naupo na ito sa tabi niya. Fine. Sinong nagluto nito? Of course, ang gwapo mong asawa. Sabay kindat nito bago sumubo ng pagkain. Conceited. Tinanghali tuloy ako ng gising. Kailangan ko pa namang mag-report sa opisina ngayon. Pero ang sakit ng katawan ko. Anya sa pagitan ng pagkain. Ihahatid na kita. Wala ka bang gagawin? Okay na kayo ng parents mo, hindi ba? Hindi ka pa babalik sa kumpanya nyo? I ask for leave. Pumayag naman si Dad na siya munang bahala sa opisina. Kagagaling mo lang abroad tapos mag-leave ka? Ano ba trabaho mo pala? Aba, hindi mo yata alam, CEO ang asawa mo, honey. Maraming hotelan mo sa pamilya namin. Kami may-ari ng Tanseco conglomerate sa bansa. Ibabalik na raw ako ni na mom and dad sa posisyon since hindi na ako pasabay at may maganda na akong asawa. Bolero. So babayaran mo na ako sa utang mo, Mr. CEO?
Oo naman, triple pa. Binalik na rin ni na mami ang mga accounts ko, kaya magbubuhay rin ka na sa akin, Mariam. Hindi na pulubi ang asawa mo eh. Natawa siya sa sinabi nito. Ewan ko sa'yo, Alon. Wala ka na talagang sinabing matino. Matino naman ako ah. Tingnan mo pa ang account mo. Na-transfer na ng sekretary ko ang utang ko sa'yo. Binayaran ko na rin ang kaibigan ko. Chinek nga ni Mariam ang account niya sa mobile app at confirm na nabayaran na nga siya nito. Triple nga. Parang pwede na ulit siya mag-travel. Salamat, Alon. May isang salita ka nga pala. Siyempre. By the way, bala kong iparenovate ang kondo ko bago tayo lumipat dun. O gusto mo na bang lumipat? Teka lang naman, hindi yata natin na pag-usapan to. Don't tell me hindi tayo magsasama. Paano sila maniniwala na mag-asawa tayo kung magkahiwalay tayo? At saka, paano kapag nabuntis ka na? Ha? Buntis agad? Kauumpisa pa lang natin kagabi. Siyempre, dapat advance mag-isip. Saka, we need to act as husband and wife. Hindi lang yun natatapos sa pagpapakasal natin, okay? Pwede na rin nating totohanin. Ibinulong lang nito ang huling sinabi. Anong sinabi mo, Alon? Ang sabi ko, baka may gusto ka pang kainin. Wala naman. About last night? What's about last night? Nakangising tanong nito. Inirapan niya ito. Para saan ang ngising yan, Alon Tanseko? At para saan ang irap na yun? Don't do that again. You're turning me on. Napanganga siya sa sinabi nito. Alon? Sigaw niya rito nang makabawi siya. Humalakhak naman ito. Hanggang matapos silang kumain ay panay ang panunukso nito sa kanya. At ayaw mang aminin ni Mariam sa sarili pero kinikilig siya sa mga banat ng asawa. Nagdesisyon sila na sa kondo ni Alon tumira. Bumalik na rin sila sa kani-kanyang trabaho. Mabilis na lumipas sa mga linggo. Habang nagsasama, dama ni Mariam na nahuhulog na siya kay Alon. Mabait ito at alagang-alaga siya, kaya siguro mabilis siya nitong napaibig. Hindi nga lang niya alam kung pareho sila ng nararamdaman. Isang hapon, tinawagan ni Mariam si Alon dahil na-miss niya ito bigla kahit na nakita naman sila kaninang umaga. Pinagluto niya rin ito dahil maaga siyang lumabas sa trabaho. Hello, Alon? Pauwi ka na ba? Tanong niya nung tawagan ng asawa. Yes. Bakit? Anong meron? Wala lang. Maaga kasi ako nakauwi ngayon eh. Kaya nakapagluto ako ng dinner natin. Sagot niya habang hinahalo ang niluluto. Wow, that's new. Nagluto ka nga. Bakit parang hindi ka makapaniwala? Ikaw tong laging nagpipresentang magluto kaya hindi ako nakakapagluto, no? Tapos palagi ka pang nag-aayang kumain sa labas. O di kaya sa bahay ng mga parents natin tayo kumakain lagi. Kaya wala akong chance na ipamalas ang cooking skills ko. Nakangusong litanya niya. Hulaan ko. Nanunulis na naman yung uso mo ngayon, wifey. You're laughing at me. Of course not. Excited na nga akong matikman ng luto mo. I'll be there in a bit. Bye, wife. Okay, sige. Bye. See you. Pinindot niya ang end button saka tinitigan ng cellphone. Huwag ka nga assuming, Mariam. Bakit may hinihintay ka pang sabihin niya? Kastigo niya sa sarili. Naiiling na itinuloy na lang niya ang pagluluto. Excited na inihanda ni Mariam ang mesa. Nagbihis din siya at nag-ayos ng kaunti. Pero kamuntik na mamuti ang mga mata niya sa paghihintay kay Alon. Ha? Napatingin siya sa tumutunog na cellphone. Hello? Tamad na sinagot niya ang tawag ng asawa. I'm sorry, Marian. I had an emergency. Mauna ka nung kumain. Malilate ako ng uwi. Nito sa apologetic na tono. Sana kanina mo pa sinabi para hindi ako nagtiis ng gutom. Sorry na. Babawi na lang ako sa'yo, okay? I have to hang up. I'll explain everything later. Fine. Bye. Hindi na niya hinintay na makasagot to. Tinapos niya ang tawag. Minsan na nga lang magluto, na Indian pa. Hindi kita titirahan ng luto ko. Manigas ka. Nakasimangot na sinimulan niyang kainin ang mga niluto niya. Pagkatapos maglinis sa kusina ay nanood siya ng TV sa sala para hintayin si Alon. Pero nakatulugan na niya ang paghihintay dito. Nang magising kinabukasan ay wala pa rin to. Hindi ba siya umuwi? Baka may emergency sa kumpanya nila. Sagot niya sa sariling tanong. Kung puntahan ko na lang kaya siya doon at dalhan ng lunch. Tama, yun na lang ang gagawin ko. Napatango-tango siya sa naisip. Wala naman siyang pasok sa trabaho kaya libre siya. Bago magpunta sa opisina ng asawa ay sinubukan niyang tawagan si Alon. Pero hindi nito sinasagot ang tawag niya. Masyado naman yata siyang busy. Pupuntahan ko na lang talaga siya.
Subalit walang alon na naabutan sa opisina nito si Mariam. Wala siya dito? Kunot noong tanong niya sa assistant nito na si Divina. Yes po ma'am, hindi po siya pumasok ngayon. Hindi po ba siya nagsabi sa inyo? Nagsabi na ano? Ang alam ko po kasi pauwi na siya kagabi pero biglang dumating ang mga kaibigan niya. Inaya po siyang magpunta sa bar kasi dumating po galing sa States ang kababata nilang si Miss Atasha. Narinig ko pa po na nag-aaya sila na magpunta sa resort. Mahabang paliwanag ni Divina. I see. Kaya siguro hindi ko siya makontak. Pero sandali, sinabi niya may emergency siya kagabi. Anong emergency ba yun? I don't know ma'am. Wala naman pong nabanggit si sir. Alanganing tugon nito. Okay, hihintayin ko na lang ang tawag niya. Thank you, Divina. You're welcome, ma'am. Oo nga pala, since wala naman ang boss mo, sa'yo na lang to. Inabot niya dito ang lunch na niluto para sana kay Alon. Thank you po, ma'am. You're welcome. Aalis na ako. Mag-iingat po kayo. Nakangiting sabi ni Divina. Nginitian naman niya to. Dahil wala si Alon ay naisip niya na umuwi muna sa bahay ng mga magulang. Ngunit biglang tumawag ang in-laws niya. Kaya napilitan si Mariam na paunlakan ang request ng mga ito na doon siya mag-dinner sa bahay ng mga to. Bakit mag-isa ka lang, iha? Nasaan ang magaling mong asawa? Tanong ng biyanan niya ang si Mrs. Tanseco pagkatapos nitong magbeso sa kanya. Hindi rin po ba niya nabanggit sa inyo? Ang alin, iha? Kunot noong tanong ni Mr. Tanseco. Ang sabi po ng assistant niya, dumating daw po sa opisina ni Alon ng mga kaibigan niya. Inaya daw po siyang magpunta sa bar at resort kasi dumating ang kababata nilang si Atasha. Nakita niya na nagkatinginan ng mag-asawa. At hindi siya nagpaalam sa'yo? Halata ang disgusto sa mukha ng mother-in-law niya. No po, ang sabi niya lang kagabi ay may emergency siya. Hindi ko rin po siya makontak kaya nagpunta ako sa opisina niya. At yun po ang sinabi ni Divina. Hay, ang batang yun talaga. Hayaan mo at pagsasabihan namin. Ang mabuti pa, pumunta na tayo sa dining area, okay? Ayan ni Mr. Tanseco sa kanila. Malilintikan sa akin yung pasaway mong anak, Arturo. Ani pa ng ginang. Bakit po, Mami? Kasi hindi kanya dapat iniiwan. Pagsasabihan ko rin yung mga kaibigan niya. May asawa na si Alon, kaya hindi na nila dapat basta-basta inaaya. Akala siguro nila teenager pa rin sila. Mga pasaway talaga. Matagal na namin problema yung magkakaibigan na yan. Puro mga pasaway. Kumalma ka nga muna, honey. Kumain na muna tayo. Nakakahiya naman kay Mariam. Let's go. Nakangiting iginiya sila ni Mr. Tanseco sa dining. Gusto sanang magtanong ni Mariam, subalit nahiya siya sa father-in-law. Kaya hinintay na lang niya na matapos silang kumain. Nang sila na lang ng mommy ni Alon ang magkasama, ay kinapala na niya ang mukha na magtanong. Mommy, pwede po ba ako magtanong tungkol kay Atasha? Alanganing Anya. Ngumiti ito saka ginagap ang kamay niya. Atasha is just a childhood friend of Alon, iha. Don't mind her. Pagpasensyahan mo na ang asawa mo. Akala ko nagtinuna. Mukhang naimpluwensyahan na naman ng mga kaibigan niyang pasaway. Kung magsikilos ay akala mo hindi mga negosyante. Hayaan mo, pag uwi niya, ako ang kakastigo dyan sa asawa mo. Ayos lang po yun, Mommy. Baka na-miss lang po nila yung si Atasha. Na-curious lang po ako, parang gusto ko siyang makilala. Sa totoo lang, I don't like her. She's a brat. Kaya wag mo na lang sayangin ang oras mo sa kanya. For sure, babalik din yun sa States. Okay po, Mommy. Uuwi ka pa ba? Dito ka na lang matulog. Sabi mo naman wala kang pasok bukas. Sige po, bukas na lang po ako bibisita kay na Mama at Papa. Ayan, may makakasama akong mag-yoga bukas ng umaga. Napapalakpak pa ang binan niya, kaya natawa na lang siya. Mabuti na lang at kasundo niya ang in-laws niya. Komportableng magstay doon si Mariam kahit wala si Alon. Pareho silang nag-iisang anak ni Alon, kaya parehong sabik na ang mga magulang nila na magkaapo. Nang naroon na siya sa kwarto ni Alon sa bahay ng mga magulang, ay sinubukan niya ulit itong tawagan. Hindi pa rin niya sinasagot ang tawag ko. Nagri-ring naman ang phone niya. Siguraduhin mo lang talaga na may maayos kang paliwanag pagbalik mo, Alon. Nakatulugan na niya ang paghihintay ng tawag o message man lang sa asawa. Nang madaling araw ay naalimpungatan siya sa tunog ng cellphone niya. Kinuha niya yon sa side table. Nawala ang antok niya nang makita ang asawa ang tumatawag. Hello? Bakit ngayon ka lang... Alon? Kumunat ang noo niya nang makarinig ng maraming boses sa kabilang linya. Naka-loudspeaker siya?
I'm sorry, Atasha. Ikaw ang first love nitong si Alon pero huli ka na. May asawa na siya ngayon. Dinig niyang sabi ng isang boses ng lalaki sa background. Well, I believe that first love never dies. Childhood sweetheart kaming dalawa at sinabi niya na ako ang gusto niyang pakasalan. Besides, pwede naman silang mag-divorce. Wika naman ng boses ng babae. Hula niya ay si Atasha ang nagsasalita. Agad pinindot ni Mariam ang end button. Pakiramdam niya kasi ay nanikip ang dibdib niya sa narinig. Kaya takot siya sa posibleng iba pang marinig. Oo nga naman, pwedeng-pwede niya akong i-divorce. Sa bagay, yun naman talaga ang usapan namin. Ang assuming ko lang at naisip ko na mutual ang nararamdaman namin sa isa't isa. Pinahid niya ang mga luha sa pisngi na hindi niya namalayang tumulo na. Kumpirmado na umiibig na nga talaga siya sa asawa dahil nasasaktan na siya. Kinabukasan, imbes na dumiretso sa mga magulang ay umuwi muna siya sa kondo ni Alon para kunin ang mga gamit. Nagtaka tuloy ang magulang niya pag uwi niya sa kanila. Ano't nag-alsabalutan ka, anak? Tanong ni Mrs. Salvacion. Anong ginawa sa'yo ng magaling mong asawa? Sinaktan ka ba niya? Galit na segunda naman ni Mr. Salvacion. Hindi po pa. Ipaliliwanag ko po sa inyong lahat. Pero sa ibang araw na po, medyo masama po kasi ang pakiramdam ko. O siya, umakyat ka na muna sa kwarto mo. Ipagluluto kita ng may sabaw sa pananghalian. Ani Mrs. Salvacion. Salamat, ma. Nginitian niya ang mga magulang saka umakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Totoong masama ang pakiramdam niya kaya nahiga siya sa kama papasok niya sa kwarto. Saktong pagising niya ay tapos nang magluto ang mama niya. Kumain ka na, anak. Masyado ka yatang napapagod sa trabaho kaya ka nagkakasakit. Talak ng mama niya habang nasa hapag sila. Hayaan mo nga lang na kumain ng anak mo, Tessa. Saway dito ng papa niya. Oo na, sige na, kain na kayo. Salamat po, ma, pa. Habang kumakain ay napapaisip si Mariam. May mga napansin kasi siya sa sarili. Anong iniisip mo, anak? O sisa sa kanya ng mama niya nang makita na parang tulala siya. Ma, buntis po yata ako. Nagkatinginan ang mga magulang niya pagkatapos ay sabay na nagsalita. Magkakaapo na kami? Nailing na lang siya sa reaksyon ng mga to. Hindi pa po sigurado. Aba, bilisan mong kumain at sasamahan ka namin sa ospital. Ngiting-ngiti na wika ni Mrs. Salvacion. Bakit po kayo pupunta sa ospital? Sino pong may sakit? Sabay-sabay silang napalingon kay Alon na nakatayo sa may pintuan ng kusina. Mano po, ma, pa. Lumapit ito sa mga magulang niya para magmano. Nang tangkain itong halikan siya sa pisngi ay umiwas siya. Maupo ka muna at kumain, Alon. Mamaya na kayo mag-usap. Sabi dito ni Mr. Salvacion. Sige po, Papa. Salamat po. Pagkatapos nga nilang kumain ay nag-usap silang mag-asawa sa kwarto. Alam ko na galit ka sa akin. I'm sorry. Panimula ni Alon. Pero pwede ba na hayaan mo ko magpaliwanag? Let's file a divorce. Sambit niya. What? Bakit naman divorce agad? Gulat na react nito. Huwag kang mag-alala, hindi ako galit kasi bigla ka na lang nag-out of town kasama ang mga kaibigan mo nang walang paalam. Alam kong hindi ka pasawa sa pagkabinata, kaya hindi na kita pahihirapan pa. Maghiwalay na tayo. Ayoko makasagabal sa nakasanayan mong buhay, Alon. Hey, let me explain please. Sinubukan nito na hawakan siya pero inilayo niya ang sarili. Hindi na kailangan, Alon. Ayoko ng drama. Total, ito naman ang pinag-usapan natin, di ba? Okay ka na sa magulang mo. Kaya maghiwalay na tayo. Oo nga, pero ilang buwan pa lang tayong kasal. Taon ang usapan natin. At saka bakit naman bigla-bigla ka nagdedesisyon ng ganyan? Dahil ba sa ginawa ko? Hear me out first. Hindi na kailangan. Wala namang kaso sa akin kahit na nagsinungaling ka. Sino ba ako para mag-demand? Sabi mo may emergency lang, di ba? Eh di emergency. Pero sana sinabi mo na lang ang totoo na sasama ka lang sa mga kabarkada mo. Sana rin sinabi mo na ayaw mong maistorbo kita para naman hindi ako hintay ng hintay sa tawag mo o kung uuwi ka pa ba o hindi na. I'm sorry, Mariam. Hindi ko gustong mag-alala ka at sumama ang loob. Itinago kasi nila ang cellphone ko. May ibang paraan para makontak ako, Alon. Pero hindi mo ginawa. Mukhang nag-enjoy ka na yata. Namiss mo rin siguro ng gusto ang childhood sweetheart mong si Atasha. Nakita niya ang gulat sa mukha nito. How did you know about her? It doesn't matter. Nagbalik na ang childhood sweetheart mo na gusto mo pakasalan. Kaya mag-divorce na tayo. Hindi na kita pahihirapan pa. Pipirma agad ako. What? Mariam naman. Bakit?
Di ba ayaw mo pang mag-asawa? Pinapalaya na kita, di ba? Pero may usapan na tayo. Forget about it. Ayaw na kitang makita at makasama pa. Sa lahat ng ayaw ko yung lalaking irresponsable at yung walang pakialam sa ibang tao. And about co-parenting, forget it. Kaya kong palakihin mag-isa ang magiging anak ko. Gumawa na lang kayo ng atasya mo ng anak nyo. Pinigilan niya ang paggaralgal ng boses. Buntis ka? Magkakaanak na tayo? Hindi ba confirmed? Tapos gusto mo na mag-divorce tayo? So what? Ayoko ng pasaway na tatay para sa anak ko. Hinding-hindi ko pasasakitin ang ulo ko sa'yo. Gusto sanang bawiin ni Mariam ang sinabi niya dahil sa nakita niya ang sakit na bumalatay sa mukha ni Alon. Pero hindi niya yun ginawa. Is that what you really want? Yes. Alright. Aasikasuhin ko ang divorce natin. Ako na bahala sa lahat para hindi ka na ma-stress. Salamat. Binigyan niya ito ng pekeng ngiti. Can I at least hug you for the last time, Mariam? Ayoko. Marahas itong napabugan ng hangin. Fine. Hindi kita pipilitin. Magpapaalam lang ako sa parents mo tapos aalis na ako. Okay. Ingat ka. Goodbye. Bago tuluyang lumabas ng pinto si Alon ay matagal silang nagkatitigan. Siya ang unang nagbawi ng tingin. Pagkaalis ni Alon ay saka siya umiyak ng umiyak. Ang tapang mo makipag-divorce tapos iiyak-iyak ka ngayon? Kastigo niya sa sarili. Mula ng araw na yon ay hindi na nga nagpakita sa kanya si Alon. Tinext lang siya nito na inaayos na ng abogado nito ang divorce nila. Habang inaasikaso nito ang divorce nila, nakumpirma naman ni Mariam na buntis nga siya. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, anak? Opo, Mama. Pasensya na po kayo sa pinasok ko ha. Hingi niya na paumanhin sa ina. Inamin na kasi niya sa mga ito ang totoong sitwasyon nila ni Alon. Huwag mo na yung isipin. Kasalanan naman namin kasi na-pressure ka sa amin ng papa mo. At least makakaupo na kami. Huwag ka mag-alala. Pagtutulungan natin ng pagpapalaki sa apo ko. Maayos naman ang kita sa maliit nating negosyo kaya kaya natin to. May mga bigasan sila sa bayan at ilang mini grocery. Kaya kahit paano ay may maayos silang pamumuhay. Ang sahod niya sa trabaho ay solo niya. Kaya nakakaipon siya ng pang-travel. Salamat po sa pag-intindi, Mama. Yumakap siya sa ina. Masuyong hinagod naman ito ang likod niya. Samantala, si Alon nang malaman na kumpirmadong nagdadalang tao nga si Mariam ay inutusan niya ang sekretarya na laging i-report sa kanya ang nangyayari sa asawa. Make sure na i-report mo sa akin ang lahat ng nakikita ng secret bodyguard na binagbantay mo sa asawa ko. Mahigpit na bilin niya sa assistant na si Divina. Yes, sir. Pero di ba hindi niyo na po asawa si Miss Mariam? Sinamaan niya ito ng tingin. Pumayag lang ako na mag-divorce kami para hindi siya magalit lalo at ma-stress. Makakasama yun sa pagbubuntis niya. At saka pwede pa naman kami magpakasal ulit dito na sa Pilipinas para wala ng divorce. Sabi ko nga po sir Sige po, lalabas na po ako kung wala na po kayong itatanong. Go ahead. Kalalabas lang ng assistant niya nang dumating ang mga kaibigan niya. Renting na upo ang mga ito sa receiving area ng opisina niya. At tiningnan siya ng nakakaloko. Panay kasi ang pindot niya sa cellphone. Tinitingnan niya ang Facebook ni Mariam kung meron itong bagong post. Inaabangan din niya kung ipopost nito ang pagbubuntis nito. Pero wala. Ang huling post nito ay noong nasa Australia pa sila at burado na lahat ng picture na kasama siya. Kaya sobra siyang nasaktan. Bakit ka pumayag na makipag-divorce? Todos to katuloy ngayon. Nakangising komento ni Sander nang silipin ang ginagawa niya sa phone. Iniisip niya kasi na gusto ko pa rin pakasalan si Atasha. Kasalanan niyo Kung hindi niyo ako pinatulog para maisama sa resort, hindi sana niya iisipin yun. Tinago niyo pa't pinakailaman ng cellphone ko. Hey, nagsorry na kami about that, di ba? Pinabalik na nga namin si Atasha sa States para tigilan ka na Pero huli na, nagalit na si Mariam sa akin. Hindi ko tuloy siya masamahan sa pagbubuntis niya. Sinabi ko na sa inyo, may asawa na ako at graduate na ako sa pagkapasaway. Pero ang kukulit niyo. I'm sorry about that, bro. Anong plano mo ngayon? Paano kung totohanin niya na tanggalan ka ng karapatan sa magiging anak niyo? Tanong ng kaibigan niya si Wilfred, na ikwento na niya sa mga ito ang lahat at inamin din niya sa mga ito na mahal na niya si Mariam. I'm just taking my time. Gusto ko na maayos na ako kapag humarap ulit ako sa kanya. I will prove to her na hindi na ako ang pasaway na nakilala niya. Na hindi ako irresponsableng lalaki at walang pakialam sa kanya. Paano kung may makilala siyang iba?
Tapos willing akuin ang pagbubuntis niya. Tiningnan niya ng masama si Sander. I won't allow that to happen, bro. Kaya nga pinababantayan ko siya sa bodyguard eh. Sisiguraduhin ko na ako lang ang pakakasalan niya ulit. Wow, determinado ang kaibigan natin ah. Hiyaw ni Sander. Good luck, bro. We're happy for you. Finally, nahanap mo na ang babaeng magpapatino sa'yo. Tumayo si Wilfred at tinapik ang balikat niya. Sir, humahangos na pumasok ng opisina niya si Divina. Bakit? May nangyari ba kay Mariam at sa mga giging anak namin? Bulalas niya at agad na napatayo. Wala po sir, relax. Ang sabi po kasi nung nagbabantay kay Miss Mariam, narinig niya raw po na sinabi ng parents ni Ma'am Mariam na may ipapakilala raw po silang pwedeng tumayong ama sa pinagbubuntis ni Ma'am Mariam. Ano? Hindi ako papayag. Pero sir, hindi ka na po niya asawa, di ba po? Sabi rin ni attorney, mabilis nang matatapos ang proseso ng divorce niyo sa Australia dahil pareho naman kayong willing maghiwalay ni Ma'am. Lumabas ka na nga, Divina. Hindi ka nakakatulong sa problema ko. Kakamot-kamot sa ulo na tumalima ang sekretarya. So, anong gagawin mo, bro? Tanong naman ni Sander. It's been a month. Haharapin ko na sila. Seryosong saad ni Alon. Then do it. Good luck, bro. Kung ayaw pa rin niyang maniwala sa'yo, haharap kami sa kanya para magpaliwanag. Ani Alfred. Sa bahay ng mga Salvacion, naghahanda sa pag-alis ang mag-anak para pumunta sa bayan. Pero biglang may humintong dalawang mag-arang sasakyan sa tapat ng bahay nila. May inaasahan ka bang bisita, anak? Tanong ni Mr. Salvacion kay Mariam nang sumilip sa bintana. Wala po, Papa. Baka sa kapitbahay po yan. Tara na po, baka tanghaliin tayo. Aya niya sa ama. Akmang sasakay na sa kotse ang mag-anak nang bumaba sa mga kotseng bagong dating si Alon at ang mga magulang nito. Nako, si Alon at ang mga biyanan mo, anak. Bulalas ni Mrs. Salvacion. Ma, hiwalay na po kami. Hindi ko na sila biyanan. Sabi ko nga, anak. Mababa lang ang gate nila kaya tanaw nila ang mga bagong dating sa labas. Magandang araw po. Pwede po ba kaming pumasok? Magalang na tanong ni Alon. Inirapan nito ni Mariam. Tuloy po kayo. Nakangiting baling niya sa mga magulang nito. Salamat, iha. Nakangiting sabi ni Mrs. Tanseco. Sa sala ng bahay sila nagharap-harap. Hindi na sila natuloy sa pupuntahan para estimahin ang mga bisita. Agad naghanda ng maiinom ang kanyang ina. Uminom muna kayo ng juice balae. Inilapag ni Mrs. Salvacion ang tray sa ibabaw ng mesa. Ano ba ang sadya ninyo? Magalang na tanong naman ni Mr. Salvacion. May itatanong po muna ako kay Mariam. Kamusta ka? Tanong sa kanya ni Alon, pero hindi niya ito pinansin. Iha, kamusta naman ang pagbubuntis mo? Tanong ni Mrs. Tanseco. Nginitian niya ito. Ayos lang naman po, healthy po kami pareho ni baby. Mabuti naman kung ganoon, anak. Kaya nga pala kami pumunta dito ay dahil gustong hingin itong si Alon ng kamay mo sa mga magulang mo. Kaya nandito kami para mamanhikan. Napanganga siya sa tinura ni Mr. Tanseco. Po? Naliligaw po yata ang anak ninyo. Di ba dapat po dun kay Atasha siya mamanhikan? Saka hindi ko po nobyo ang anak nyo. Aware naman po kayo na ongoing na ang divorce namin. Alam namin, iha. Pero walang namamagitan kay Atasha at Alon. Pinagsabihan ko sila at nakatikim sa akin ng pingot ang mga kaibigan nitong si Alon. Pinabalik na rin namin sa stage si Atasha. Pumayag lang tong pasaway naming anak na makipaghiwalay sa'yo para patunayan mo na ang sarili niya at bigyan ka ng space. Ginawa niya yun para maging karapat-dapat sa'yo, Mariam. Mahabang salaysay ng mami nito. Pero 1 buwan pa lang naman po kaming hiwalay at hindi po yun sapat para malaman kung nagbago na nga ba siya. We know, iha. Pero naipaliwanag na ng mga kaibigan niya ang tunay na nangyari nung umalis si Alon na walang paalam sa'yo. Willing din ng mga kaibigan niya na magpaliwanag sa'yo. Ako dapat ang nagsasabi ng lahat ng yan sa'yo, Mariam. Kaya lang, alam ko naman na hindi mo ako papakinggan. Kaya isinama ko si mama at dad. Singit ni Alon. Inirapan niya ulit ito. Hindi mo na mababago ang katotohanan ng hiwalay na tayo. Kaya nga mamamanhikan kami para hingin ng kamay mo sa parents mo eh. Give me a chance to prove myself to you, Mariam. Mahal kita at ang magiging anak natin. Liligawan kita at paiibigin. Hayaan mo sana akong patunayan ko sa'yo ang sarili ko. Mahal mo ako? Oo. I think bago pa tayo bumalik ng Pilipinas, mahal na kita. Hindi ko lang maamin pa sa sarili ko dahil pakiramdam ko, madami pa akong dapat patunayan sa'yo.
I'm sorry kung napabayaan kita habang nagsasama tayo. I'm sorry kung nagpadala ako sa buyo ng mga kaibigan. Promise, hindi na mauulit yun. Ikaw at ang anak na natin ang magiging number 1 priority ko. Bumalik ka na sa akin, Mariam. Please. Miss na kita. Mahal na mahal kita. Pinigilan ni Mariam ang sarili na yakapin to, pero ang totoo ay miss na rin niya ito. Bakit ngayon mo sinasabi yan kung kailang hiwalay na tayo? Hindi mo ko hinayaang magpaliwanag, hindi ba? Kasi hindi mo naman ako pinilit. Willing na willing ka nga sa divorce eh. Ni hindi ka nga kumontra. Nakahalokip-kip na anya. Narinig mo naman ang sinabi ni Mami, hindi ba? Pumayag ako sa divorce hindi dahil totoong inaakala mo tungkol sa amin ni Atasha. Pumayag ako para maging karapat-dapat muna sa'yo at sa magiging anak natin. Plano kong hayaan ka na lang muna. Pero our baby came, kaya napaaga ang pangungulit ko ngayon. Alam kong galit ka sa akin kaya sinama ko si Mami para may backup ako. Hindi ko kayang hindi tayo mabuo, Mariam. Please, patawarin mo na ako. Napahaplos si Mariam sa tiyan kaya napatingin doon si Alon. You already have a baby bump? Tuwang nito. Malamang, 4 months na to eh. Can I touch it? Can I feel her baby? Bakit? Sinabi ko bang okay na tayo? Bala sa tingin ko, dapat yata muna natin silang iwan dito. Suwestyon ni Mrs. Salvacion. Tama ka bala Sang-ayon naman ni Mrs. Tanseco. Mabuti pa, doon tayo sa likod bahay. Ipapasyal muna namin kayo sa munti naming taniman. Ayan ni Mr. Salvacion sa mga magulang ni Alon. O siya, maiwan na muna namin kayong dalawa. Mag-usap kayo ng mahinahon. Tinapik ni Mr. Tanseco ang balikat niya. Nang sila na lang ang naiwan doon sa sala, ay sandali muna silang nabalot ng katahimikan. I miss you. Tumabi si Alon sa kanya pero umusod si Mariam palayo rito. Hindi kita na-miss. Sige, hindi na kita kukontrahin. Basta miss kita. Kumusta ka na pala? Okay lang. Paano mo nga pala nalaman na buntis ako? Marites ka na rin ba ngayon? Of course not. May inutusan ako na bantayan ka. Ano? Kaya pala pakiramdam ko palagi may nakatingin o nakasunod sa akin. Grabe naman sa OA ng bantay. Ano ako o VIP? Hindi makapaniwala ang tanong ni Mariam. VIP ka naman talaga sa buhay ko. So, pwede na ba ako mag-explain ngayon? Bakit pa? Divorce naman na tayo. Bakit hindi ka nagpilit na mag-explain nung sinabi ko na mag-divorce na tayo? Kaya naisip ko tuloy na talagang yung childhood sweetheart mo ang gusto mong pakasalan. I'm sorry kung yan ang naramdaman mo. Nung araw na yun kasi, inaayan nila ako na sumama sa resort. Pero tumanggi ako. Makikipag-inuman lang dapat ako sa bar with them. Nakatingin lang siya rito kaya itinuloy nito ang sinasabi. Hindi ko alam na may ihahalo silang pampatulog sa iniinom ko. Pinakailaman pa nila ang phone ko. Paggising ko, nasa resort na ako sa isla. Sinigurado ng mga loko na walang makakaalis, kaya pinaalis nila yung bangka na sinakyan papunta doon. Pero walang namamagitan sa amin ni Atasha. Mga bata pa kami nung sinabi ko na siya ang gusto kong pakasalan. Marami na ang nangyari at nagbago. Wala na akong ibang gustong makasama kundi ikaw at ang magiging anak natin. Mahabang litanya nito. Pero nagsinungaling ka pa rin. Emergency ka pang nalalaman. Nakahalokip-kip na inirapan niya ito. Sorry na talaga. Nahiya kasi akong sabihin sa'yo na makikipag-inuman ako sa kanila. Ayoko kasing isipin mo na pasaway pa rin ako. Napapakamot sa ulo na paliwanag ni Alon. Totoo naman, pasaway ka naman talaga. Tapos ngayon hihingi ka ng chance? Dinamay mo pa ang parents mo. Gusto ka kasi nilang daughter-in-law. Kaya nung sinabi kong mamanhikan kami, sumama ka agad sila. Mamanhikan? Bakit nag-propose ka na ba? Saka jowa ba kita? Magpo-propose pa lang at jojowain mo pa lang. Kaya nga dala ko to Mula sa bulsa ay inilabas nito ang black velvet box. Napasinghap si Mariam nang lumuhod ito sa harapan niya at tumambad sa kanya ang isang diamond ring mula sa loob ng box. Will you marry me again, Mariam? This time, totoo na at hindi na isang contract marriage. And let me prove how much I love you. Madamdaming tura nito. Gusto pa sana niyang magpakipot pero naisip niya na hindi na siya bata para gawin yun. Isa pa, magkakaanak na sila. Oo na. Anong oo na? Sige na, pinapatawad na kita. At pakakasal na ulit ako sa'yo. Pero sa isang kondisyon. Bakit parang napipilitan ka lang? Saka anong kondisyon? Sa oras na umulit ka na naman sa ginawa mo, maghihiwalay na talaga tayo, Alon. Sinasabi ko yan sa'yo.
At kung makikipag-inuman ka sa mga kaibigan mo, magpaalam ka. Hindi naman ako makasarili para pigilan ka basta wag ka lang sa sobra sa inom. Salamat. Pangako, hindi na yun mauulit. Pinagsabihan ko na rin si Sander. Pamilyado na ako kaya hindi ko na sila masasamahan sa mga kalokohan nila. Buti naman kung ganun. Tanungin mo ulit ako. Napangiti si Alon saka muling lumuhod sa harapan niya. Will you be my wife? Nakangiting tanong nito. Yes, sagot niya. This time ay nakangiti na siya. Tumayo ito saka isinuot sa kanya ang singsing. I love you, Mariam. I love you too. Tugon niya rito. Unti-unti, inilapit nito ang mukha sa kanya. Pero bago pa dumampi ang labi nito sa kanya, ay biglang sumulpot ang parents nila sa sala. Ay, wrong timing pa yata tayo balae. Ani Mrs. Tanseco. Mukha nga balae. Sang-ayon ni Mrs. Salvacion. Ayos lang po, okay na po kami ni Alon. Ang mabuti pa po, sa labas na lang tayo kumain. Nahihiyang sabi ni Mariam. Good idea. Let's celebrate. Segunda sa kanya ni Alon. Ibig ba niyang sabihin, successful ang proposal mo, anak? Tanong ni Mr. Tanseco kay Alon. Yes, Dad. We're getting married again. And this time, may basbas niyo na. At dito na kami sa Pilipinas magkapakasal para wala ng divorce. Aba, magpapatahi na kami agad-agad ng isusuot sa kasal niyo. Ani Mr. Salvacion. Excited lang pa. Don't worry, kami na pong bahala sa tuxedo at dress na isusuot niyo. Naglalambing na niyakap ni Mariam ang ama. Nako, naglambingan pa ang magkamuka. Mabuti pa umalis na tayo at wala akong naihandang pananghalian. Natawa na lang siya sa hirit ng ina. Sa kotse ko na po sasakay si Mariam. Ginagap ni Alon ang kamay niya, kaya magka-holding hand silang lumabas ng bahay. Nangingiti na nasundan na lang sila ng tingin ng mga magulang nila. Nang araw na yun ay kumain sila sa labas, ipinagdiwang nila ang engagement ng dalawa. Makalipas ang halos isang buwan lang na preparasyon ay ikinasal sina Mariam at Alon sa simbahan. Present hanggang sa reception ng mga kaibigan ni Alon. Congratulations! Pasensya ka na talaga sa ginawa namin Hinging pasensya ni Sander kay Mariam. Okay lang, dahil ikaw ang tumulong sa aming makasal sa Australia, forgiven ka na. Doon kasi nagsimula ang lahat sa amin nitong kaibigan yung pasaway. Mabuti na lang pala, naglayas ako ng araw na yun. Kung hindi, wala sana akong misis na maganda ngayon. Sabay akbay sa kanya ni Alon. Ikaw na yung 30 mahigit na naglayas tapos sa ibang bansa pa nagpunta. Mabuti na lang nakatabi mo tong si Marian sa eroplano. Naiiling na komento ni Wilfred. Ibig sabihin nun, we're destined for each other. Kahit pinagkamalan niya akong stalker. Natawa si Mariam sa sinabi ng asawa. Mukha ka naman kasing stalker kakasunod sa akin, no? Pero tinulungan naman kita. Yeah, that's why I'm so thankful to you, wife. And now, I love you more than anything. Napapikit siya nang halikan siya nito sa noo. Okay, alam ko na malaki ng tiyan nitong si Mariam. Pero get a room, okay? Biro ni Wilfred. Mag-asawa ka na rin kasi. Pangaasar dito ni Sander. Dahil sa kanilang tatlo ay ito na lamang ang walang asawa. Sa tamang panahon, okay? Anito. Natawa na lang ang mag-asawa sa asaran ng dalawa. Dahil medyo malaki na ang tiyan ni Mariam, postponed muna ang honeymoon ng dalawa sa Australia. Balak nilang ituloy ang pagbalik doon pagkapanganak niya. At kapag pwede nang ibiyahe ang mga anak nila. Hanggang sa sumapit na nga ang panganganak ni Mariam. Labis-labis ang kaligayahan ng mga magulang nila sa pagdating ng kanilang kambal na anak. You didn't tell me that we're having twins. Hinalikan ni Alon sa noo ang bagong panganak na asawa. Surprise! O diba, sharpshooter ka pala. Dalawa na agad. Hindi mag-aagawan sa pagkargama ng lolo at lola. Medyo mahina pang tugon niya rito. Natawa naman ito. Oo nga naman. Meron na tayong prinsipe at prinsesa. Thank you, honey. And I love you so much. Pangako, magiging mabuting ama at asawa ako. Para hindi mo pagsisihan na nakilala mo ko sa eroplano noon at piniling pakasalan at mahalin. Hindi ko yun pagsisisihan. Kasi dahil sa'yo, nakompleto ang pagkatao ko. I love you so much more, Alon. Sinapo niya ang mukha nito. Ibanaba naman nito ang mukha para halikan siya, na tinugod niya naman. Nagsimula ang dalawa na bumuo ng masayang pamilya. Ang dating pasaway na si Alon ay naging responsable, hindi lang sa negosyo, maging sa pagiging ama at asawa. Ang dating all work at puro travel lang na si Mariam ay naging mapagmahal na housewife at full-time mom. Sometimes,
Fate brings two lost souls together in the most unexpected ways, even in a simple airplane seat. What began as an inconvenience and struggle became the start of a lifetime partnership. Life has a funny way of turning chaos into purpose. Minsan, yung akala mong abala lang sa biyahe, siya pala ang destinasyon mo. The End. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.